Matapos ang madugong sagupaan, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa tindi ng kilabot. Parang guguho ang mismong kalangitan pababa sa lupa. Nagpupumiglas ang mga ulap sa nakakapanindig balahibong dilim. Sa mabatong kaparangan ng patayan, nagkalat ang sangkatutak na bangkay ng mga nilalang at mandirigmang tao. Isang malagim na bundok ng mga patay. Pinagtagpi-tagping kaliskis ng dragon at sunog na laman ng tao ang nilalamon ng gumagapang na apoy. Sa tuktok ng matayob na burol, lumulutang ang mga alikabok dahil sa naiwang mahika, kasabay ng pag-imbulog ng isang asul na liwanag paakyat sa kalawakan. Walang tigil sa pagtulo ang malapot na dugo mula sa higanteng talim ng demonyo. Nagdiriwang ang halimaw sa kanyang isipan dahil nakaluhod na ang pinakahuling tao sa mundo. Ang mismong katawan ng Diablo ay tila naglalagablab na impyerno, ang kanyang totoong porma. Isang malademonyong ngisi ang gumuhit sa labi nito habang palapit ang matatalim nitong kuko sa kawawang biktima, lasap na lasap ang tamis ng panalo. Kahit nasa malayo, isang mabilis na kumpas lang ay binaon agad ng demonyo ang kanyang espada ng malalim sa mismong puso ng binata, kaya napasubsob ito. Ang kalunos-lunos dito, ang espadang kanina pa niya mahigpit na hawak bilang huling depensa ay matagal na palang naging pinong alikabok. Umagos ang mapulang likido mula sa labi ng mandirigma kasunod ang mabigat na ubo, desperadong humigop ng hangin ang kanyang wasak na baga. Kahit ubos na ang lakas, pinilit niyang tumayo gamit ang putol na patalim, at pinukol ng nag-aapoy na titig ang halimaw, isang sulyap na tila handang pumatay. Wala nang pag-asa ang sangkatauhan. Isang taon na ang dumaan simula nang gumuho ang sibilisasyon laban sa puwersa ng kadiliman. Tuluyan nang nabura ang lahi ng tao sa kalunos-lunos na digmaang iyon. Nilamon ng malupit na apoy at ginutay-gutay ng mga dambuhalang halimaw na walang sinasanto ang lahat ng mga sibilisasyon. Ang sinumang minalas na mabuhay ay ginawa na lamang pugad para sa kanilang mga itlog. Ikinulong sila sa nakakadiring sapot. Naanimoy insekto sa bahay ng gagamba. Ngunit bilang natatanging buhay sa buong hukbo, ang matipuno at Olandes na mandirigmang ito ay hindi tumigil sa pag-atake hanggang sa makaharap niya mismo ang pinuno ng mga halimaw. Balot sa makapal at malagim na sandata, nakapulupot sa likuran ang nakakikilabot nitong mga pakpak. Malamig lang itong nakatingin sa dugo ang biktima sa kanyang paanan. Hindi kailanman malilimutan ng binata ang nagbigay sa kanya ng nakamamatay na sugat. Si Tartaros, ang mismong demonyong hari. Mapang-asar itong ngumisi sa nag-agaw buhay na kalaban, umaktong nagulat na nasasaktan ng binata, kaya gumawa ito ng paraan. Isang ginintuang mahika ang tumawid mula sa kuko nito bilang pampatagal ng buhay. Parang ahas itong pumulupot sa buong katawan ng sundalo, nagbigay ng pansamantalang lunas sa kanyang sakit. Gusto pa kasing torturin at kausapin ng demonyo ang kanyang laruan. Blanko ang mukha ni Tartaros nang magsalita, pero tinawag niya ito sa pangalan. Jeffer. Tinalikuran ng hari ang binata habang nakapamewang sa likod. Inamin nitong si Jeffer lang ang nag-iisang nilalang na nakapagbigay ng ganitong klaseng hirap sa kanya, kaya humanga siya sa tapang nito. Sabi nila, puro kabobohan lang daw ang lumaban kapag alam mong talo ka na. Kasunod nito, humarap muli si Tartaros sa nagngangalit na mandirigma, pero ang pag-atras dahil naduwag sa kalaban ay mas malaking katangahan. Ang pares ng mga matang galing sa impyerno ay tumagos kay Jeffer. Mataas ang tingin niya sa mga taong lumalaban hanggang kamatayan, umilap ang nakakikilabot na mga pangil ni Tartaros. Sumusuka siya sa mga mahihinang nilalang na madaling sumuko. Alam niyang naiintindihan ito ni Jeffer, ang pinakamatapang na mortal, naglaho. Ang tawa ng hari at naging seryoso ang titig sa biktima bago naglapag ng isang matinding alok. Sumapi ka sa hukbo ko. Kung magsasama sila, kaya nilang talikuran ang basurang mundong ito at sakupin ang iba pang kalawakan gamit ang kanilang walang katapat na kapangyarihan. Pagkasabi nito, inabot ng demonyo ang kanyang dugo ang kamay kay Jeffer. Namayani ang nakakabinging katahimikan kung saan lagitik lang ng apoy at habol na hininga ng binata ang umaalingaw-ngaw. Bumuelo ng malalim. Ang mandirigma, yumuko at nagtanong kung totoo ba ang alok nito. Lumapad ang masamang ngiti sa mukha ng demonyo at tumango bilang patunay na seryoso siya. Pinunasan ni Jeffer ang dugo sa kanyang pumutok na labi, ngumiti pabalik, at sumagot, ayos iyan pero alam niya sa sarili niyang isa itong malaking kalokohan. Wasak na ang buong katawan niya sa labanang ito. Imposibleng hindi alam ng halimaw na ilang minuto na lang ang itatagal niya sa mundo, tapos mag-aalok itong sakupin ang kalawakan ng magkasama. Hindi ba't isa lang itong kabaliwan ng isang demonyong gusto lang siyang makitang lumuhod at magmakaawa, at hinding-hindi luluhod si Jeffer sa mismong hayop na kumatay sa lahat ng kanyang pamilya at mga kasamahan. Kasabay ng pag-iisip na iyon, dahan-dahang inangat ng sundalo ang nanginginig niyang kamay, umaaktong papayag na sa kasunduan para mabuhay. Sa bawat pulgadang lapit niya, lalong naging dambuhala ang ngisi ni Tartaros. Isang pamilyar na anino ng babae ang nagpakita sa isipan ni Jeffer. May boses na umaasar sa pagiging matigas ang ulo niya.
Sinabihan naman siya ng babae na bawal magmura, ganyan daw talaga. Ang ugali ng binata. Napangiti ng mapait ang mandirigma. Ang totoo, wala na siyang pakialam sa paligid. Panahon na para sa huling tira. Nawala ang panginginig ng kamay niya, at parang kidlat na sinunggaban ang palad ng nakangising demonyo ng buong higpit. Gulat na gulat si Tartaros, dahil hindi niya inasahan ang nakakagimbal na lakas mula sa isang nag-aagaw buhay, kaya napaurong siya. Dumura ng dugo si Jeffer at malamig na sinabi na kapag pinisil mo nang ganito kahigpit ang aura mo, sapat na ang enerhiyang ito para pasabugin ang sarili mong katawan. Biglang umilaw ang pinagdaop nilang mga kamay ng isang nakakapasong asul na liwanag. Sinalubong ni Jeffer ang nanlalaking mata ni Tartaros. Ito na ang pinal na sagot niya sa alok ng hari. Inangat ng binata ang kaliwa niyang hinlalato sa mukha ng demonyo at humiyaw ng malutong na mura. Ang karaniwang mura ng mga lasenggo sa inuman noong maayos pa ang mundo. Kung kaya pa. Lang sana tumawa ni Jeffer. Siguradong humalakhak na siya sa nakakatawang reaksyon ng hari, nanlalaki ang mga mata sa sobrang takot, habang nakatitig sa nagliliwanag nilang mga kamay na unti-unti nang naglalabas ng nakakabulag na enerhiya, isang pamamaalam ng ngiti ang binigay ng sundalo, kasabay ng mabigat na pagtulo ng huling luha sa kanyang mga mata, dulot ng matapang na ilaw. Unti-unting natunaw ang laman ni Tartaros. Isang nakakagimbal na init na daig pa ang impyerno, na sumunog sa lahat ng nakapaligid dito. Sumiklab ito, hanggang sa tuluyang sumabog. Isang nagngangalit na pagsabog ang yumanig at bumuwal sa milya-milyang lupain. Kahit ang sunog na bangkay ng mismong demonyong hari ay walang kawala kahit paligid. Nanlilisik sa matinding sindak ang ginintuang mga mata ng halimaw pagtingin sa harap, sunog at nag-aabo. Bumungad sa kanya ang sariling braso na kani-kanina lang ay nakapulupot sa isang hamak na mortal ngayon ay unti-unting nagkakalasog at nagiging alikabok. Parang tuod siyang napako sa kinatatayuan, nakanganga ang bibig, habang nanggigigil na nagtagis ang matatalas niyang ngipin. Halos lumuwa ang kanyang mga mata sa matinding takot, at isang pautal na sigaw ang kumawala. Paanong nasisira ang braso ko? Biglang bumalik ang ikot ng mundo noong tuluyang rumehistro sa utak ni Tartaros ang katotohanan. Kumunot sa umaapaw na puot ang kanyang hitsura. Isang nakakapanindig balahibong pag-ungal ang pinakawalan ng nilalang na nilamangan at pinaglaruan lang ng isang mahinang tao. Bagsak tuhod siya sa kumukulong semento, tiklop at ubos ang tapang, unti-unti nang nagiging uling ang buong anyo ni Tartaros. Ang naglalakihang pakpak nito noon, ngayon ay mga sunog na butot balat na lamang, habang iniluluwa ang bawat malutong na mura na pwedeng isigaw, binanggit niya. Ang pangalan ng tarantadong iyon. Itong si Zephyr na buong tapang siyang inisahan, sumpa ng halimaw, mas mabuti pang hindi na umiral ang taong ito. Kasabay ng isang nakakabining pag-atungal, ibinagsak ni Tartaros ang nag-aapoy niyang kamao sa pinakamalapit na dambuhalang bato. Iyon na ang huli niyang galaw, bago tuluyang maging abo, at hangin ang napulbos na katawan ng halimaw. Dito sumapit ang katapusan ng pinakahuling mandirigma, na namatay nang hindi man lang nabigyan ng hustisya ang mga namatay niyang mahal sa buhay, kasama siyang naabo, at tuluyang nabigong isalba ang mga inosenteng tao gaya ng kanyang sinumpaan. Isang nakapanlulumong pagkatalo ang tumapos sa lahat, at maganda sana kung ganoon na nga. Ngunit ang paubos niyang hininga at ulirat ay biglaang nagising muli. Naramdaman na lang ni Zephyr ang pagpitlag ng mga dulo ng kanyang daliri. Nanlaki ang kanyang paningin at suminghap siya ng malalim, buo siya at nakadapa sa nagyayalong sahig ng isang nakakasilaw na kwarto. Sumabog ang utak niya sa pagkalito, paano siyang nakarating dito? Lalo pat ilang segundo lang ang nakalipas nang tupukin siya ng apoy sa gitna ng matinding giyera. Agad bumangon si Zephyr at sinipat ang buong katawan, doon niya nakitang malinis at walang gasgas kahit ang suot niyang armor, ni walang bakas ng anumang hiwa o pasa na napala niya mula sa mga halimaw. Blanko ang isip ng lalaki kung saang lupalop siya napadpad, at mas lalong wala siyang pwedeng hingan ng sagot. Solong-solo siya sa loob ng isang higanteng palasyo. Sobrang taas ng bubungan nito na sinusuportahan ng matitibay na pader at tatlong napakalaking figura ng mga bathala na nakatitig sa kanya. Templo ba ang napasukan niya? Posible kayang may ganitong klaseng lugar na hindi nila alam. Napako ang atensyon niya sa isang mahiwagang mensahe na nakaukit sa pinakagitnang estatwa. Kumunot ang noo ni Zephyr habang sinusubukan niyang intindihin ang mga lumang baybay na nakatatak. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi niya nang makuha ang ibig sabihin nito. Walang duda. Patay na nga siya. Ngunit biglang bumasag sa katahimikan ang isang malalim at nakakakilabot na tinig para kontrahin ang iniisip niya. Mali ka, hindi ito ang kabilang buhay. Ito ang paanan ng panteon, ang kaharian, ng mga tunay na Diyos. Mula sa arko sa harapan ni Zephyr, isang nakakabulag na bughaw na ilaw ang biglang sumabog na bumuo ng isang dimensional na lagusan. Maya-maya pa'y may isang napakagandang nilalang na may ginintuang buhok at bestidang puti ang lumutang palabas doon. Sa likod niya'y may malalaking pakpak na kulay yelo, kung saan ilang hibla ng balahibo ang malumanay na bumagsak sa makinis na lapag.
Nang magmulat ang babae, bumungad ang mga mapuputi nitong pilikmata. Punong-puno ng lambing at kawalang malay ang tingin nito, na animoy. Bagong silang na bata. Ngunit hindi nakalimutan ni Zephyr ang numero unong rule sa pakikipagdigma, lahat ay kaaway hanggang mapatunayan. Dahil sa nakasanayan, mabilis na inabot ng kanyang braso ang likod para bunutin ang kanyang patalim. Subalit wala siyang nahawakan, isang malamig na pawis ang tumulo nang maisip niyang nawawala ang kanyang sandata. Kamot-kamot lang sa hangin ang nagawa niya. Wala man lang siyang panangga kung bigla itong sumugod. Matapos tiklupin ng babae ang kanyang naglalakihang pakpak, binasag nito ang katahimikan. At pinaliwanagan si Zephyr na kalma lang dapat siya. Ipinakilala niya ang sarili bilang batas, dapat itapon na siya ng sugo ng langit sa kailaliman ng apoy. Ngunit komplikado ang laro. Bunsod ng walang humpay na pakiusap ng ilang mga bathala, nagkaisa ang tatlong pinakadakilang lumikha na iuwi si Zephyr sa kahapon. Bakas ang matinding kalituhan sa mukha ng mandirigma habang hinihingi niya ang paliwanag ni Mercedes. Kalmadong sumagot ang babae na muli niyang lalakbayin ang nakalipas dala ang buo niyang isipan, na nagpapahiwatig na pwede pa niyang baliktarin ang trahedya ng madugong sagupaan. Subalit, bagamat buo ang kanyang kamalayan sa pagbalik, maiiwan ang lahat ng natutunan niyang kasanayan, sa lamangka, pati na ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan. Blanko ang ekspresyon ni Mercedes nang seryoso itong magsalita, sinasabing kilala na ang binata bilang ang nag-iisang nilalang na umakyat sa sukdulan ng lakas ng mga mortal. Kumunot ang noo ni Zephyr, punong-puno ng hinala nang marinig niyang madali na lang niyang maibabalik ang kanyang dating galing. Hanggang ngayon, hindi siya makapaniwala na nangyayari ito at baka natutulog lang siya. Sa pagkakaalam niya, walang kakayahan si Tartaros na manlinlang ng isipan, o posibleng gawa-gawa na lang ito ng nagdidilirio. Anyang utak bago malagutan ng hininga. Nagpakawala ng mabigat na paghinga ang lalaki, humalukip-kip habang pilit inuunawa ang sitwasyon. Buong tapang siyang tumindig at diretsahang nag-usisa kung bakit inialay ng kalangitan ang ganitong pambihirang pabor. Inangat ni Mercedes ang kanyang palad bilang tugon, tanggap na sadyang nakakalito ang lahat, subalit nakahanda siyang maglatag ng ebidensyang magbubura sa kanyang mga duda. Agad itong sinenyasan ng mandirigma para tumigil. Ayos, ipagpalagay na nating totoo ito, giit niya, bagaman palaisipan pa rin kung anong kapalit ang hihingin sa kanya. Alam niyang walang biyaya ang nahuhulog mula sa langit ng walang kabayaran. Tiyak na may malaking misyon ang mga bathala na ipapapasan sa kanya, kaya siya nabiyayaan ng isang matinding revelasyon. Noong kinakatay ng mga halimaw ang libo-libong inosente, lumuhod at umiyak ang buong mundo. Subalit sadyang nagbinibinihan ang kalangitan at pinutol ang ugnayan sa mga tao. Binaliwala nila ang mga panaghoy at handog. Ang mas nakakagalit, hinubaran nila ng basbas ang mga pinuno ng simbahan na tanging pag-asa sana laban sa mapanirang puwersa. Bunga nito, gumuho ang depensa ng sangkatauhan at nawalan ng lunas ang mga sugatan, kaya madali silang nabura sa kasaysayan. Kailan may hindi magpapaikot si Zephyr sa matatamis na dila ng isang anghel. Matagal na silang iniwan ng mga Diyos nang makita nilang wala na silang mapipiga sa mga tao. Kasabay nito, parang nabasa ng sugo ang kanyang isipan. Dahan-dahan itong yumuko, at malamig na ibinunyag ang tunay na utos mula sa itaas. Ang mapupungay at asul nitong mga mata ay tumago sa kaluluwa ng binata, may bahid ng nakakakilabot na panganib. Isang mabigat at nakakapanindig balahibong tinig ang umalingaungaw mula kay Mercedes, boses na dala ng buong kalangitan. Ang tanging habol lang pala nila sa kanya ay isang madugong dula-dulaan para aliwin sila. Umakyat ang matinding puot sa ulo ni Zephyr. Lintek, ang mga lapastangang nilalang na ito. Nanlilisik ang mga mata ng binata sa sugo. Inulit niya ang tanong, umaasang nananaginip lang siya ng gising. Samantala, si Mercedes ay nanatiling manhid at walang katinag-tinag hanggang dulo, kahit pakamatayan ang haharapin niya. Halos sumabog ang ulo ni Zephyr sa nagbabagang galit nang malaman niyang ginawa lang palang komedya ng mga Diyos ang 5 taong pagbubuwis niya ng buhay sa pagkatay ng libo-libong halimaw. Tiyak na karamihan sa mga nakatataas ay tiyak na mabibitin sila kung bigla itong magwawakas. Kaya panay pa rin ang titig nila sa binata. Bigla tuloy pumasok sa isip niyang tila ba kinampihan siya ng tadhana noong patapos na ang sagupaan. Kakasabi pa lang ni Mercedes na kaya sila inalalayan ng kalangitan, ay dahil sisingilin din sila pagdating ng panahon, nang bigla na lang sumambulat ang isang nakakabulag na sinag. Na marahas na dumaib patungo sa anghel, subalit kalmado lang itong umiwas sa nagningit-ngit na atake ni Zephyr. Tuluyang nawasak at bumagsak ang mga naglalakihang haligi sa loob ng palasyo. Sa tindi at bagsik ng kanyang buwelo, walang habas na nagmura ang lalaki habang tinititigan ang anghel. Mga lintik, ginawa lang silang pampalipas oras ng kalangitan. Nawasak ang kanyang mundo at kinuha ang lahat. Sa walang saysay na digmaang iyon, kung saan sariwa pa sa kanyang balat ang bakas ng huling yakap nila. Sugalan ng buhay nilang nakipagtuos sa mga halimaw dahil iisa lang ang tumatakbo sa isip niya. Para patuloy na huminga.
At ngayon, ipamumukha lang sa akin ng mga kalangitan na isa lamang itong masayang laro para sa kanila, nang gagalaiting bulalas ni Zephyr. Mariin niyang pinisil ang kanyang mga kamao para bumuo ng panibagong kapangyarihan. Iniisip ba ng kalangitan na ibinuwis niya ang kanyang buhay para lang maging pasaway na aliw nila? Isa lamang ba itong moro-moro ng mga manika? Subalit mistulang yelo ang walang reaksyong mukha ni Mercedes. Iniangat niya ang kanyang kamay upang magpakawala ng sagradong puwersa, sabay asinta nito sa binata. Walang ano-ano'y umapaw ang nakakasakal na presensya ng enerhiya, at sa nito'y umusbong ang isang naglalakihang binti na nakapulupot sa mga ginintuang rehas. Agad na gumapang ang kilabot kay Zephyr nang dumagan sa kanya ang isang mabagsik na aura na tuluyang nagbaon sa kanya sa alikabok. Wala siyang nagawa para pumalag kahit sandali, kaya tuluyan siyang sumubsob pababa dahil sa matinding puwersa. Iniangat ng halimaw ang talampakan nito, at walang awang dinurog ang binata na animoy isang walang kwentang ipis. Buong puwersang ibinuka ni Mercedes ang kanyang kamay para iangat ang dambuhalang paa mula sa lupa, dahilan para magliparan ang mga basag na bato. Habang marahang humahakbang palapit sa binatang nakasalampak, malamig nitong binigkas, ramdam ang panginginig ng lalaki sa takot. Pinuna nitong tila lito ang mandirigma. Oras na sabihin ng mga bathala na nakapupukaw pansin, ikaw lang ang ibig nilang sabihin, walang halaga sa kanila ang sanlibutan. Hinawakan ng nilalang ang mukha ni Zephyr, na sinagot niya ng pagtiim ng bagang. Dahil sa matinding suklam. Saglit na nanigas ang sundalo nang sumilay ang tila baliw na tingin nito. Iginiit ni Mercedes na kung maipapakita niya ang kanyang halaga, makakamit niya ang lahat ng luho niya. Kahit pa makasarili man o para sa kaligtasan ng mundo, wala na itong kwenta. Nawala na iyon ng saysay. Batid na ng kawawang. Lalaki na nakulong na siya sa tadhana. Kaya sa tindi ng puot at kawalan ng pag-asa, natigilan na lang siya habang dinadaganan ng dambuhala. Gaya nga ng binitawang salita ng anghel, bawat pabor ay may presyo. Sa isang pitik ng daliri ng babae, tila bulang nawala ang mabigat na paa ng halimaw, kaya nakasagap muli ng hangin ang lalaki. Lingid sa kaalaman niya, may isang bathalang lubhang desperado na ibalik. Ang oras para sa isa pang madilim na motibo. Biglang nanlaki ang mata ni Zephyr, batid kung kaninong nakaririmarim na pangalan ang sunod na lalabas. Sa kalipunan ng mga Diyos, tanging ang mga nagiba ang paligid at nagtalsikan ang mga kagamitan sa tindi ng puot ni Tartaros. Kahit balot pa ng benda ang isang braso, walang awang nambato ang halimaw ng mga tipak ng haligi sa mga abang utusan na nag-aayos ng sagradong utos. Nawawalan na ng pasensya si Tartaros na matagal nang sabik na makatapat. Isang ordinaryong nilalang. Nagliliyab ang paligid dala ng nag-aalab niyang poot. Isipin mo, yung halimaw na nagpabagsak sa mahigit 10 dimensyon, tinapos lang ng isang binata, tapos na ang laro. Determinado siyang tuldukan ng sumpa para hindi na ito maulit pa. Napabuga ng hangin si Zephyr, dahan-dahang binaba ang mga braso, pumakumbaba sa isang bato, at pinagmasdan. Ang pambihirang tagpong iyon. Gamit ang isang mahikang salamin, ipinasilip ng anghel ang mga kilos ng kampon ng dilim. Si Tartaros, ang mismong Diyos ng pagkagunaw na lumamon sa 10 universo. Wala siyang ibang misyon kundi burahin ang lahat ng nabubuhay. Hanggang ngayon, ni minsan ay hindi pa siya lumuluhod sa laban. Isa siyang halimaw na kahit kailan ay hindi pa nagalusan. May pagkasarkastikong pinitigan ni Mercedes ang lalaki, sabay sabing binali nito ang malinis na kartada ng halimaw. Basag na basag daw ang ego nito. Napaisip tuloy si Zephyr, anak ng. Dahil lang ba doon kaya winasak ng siraulong yon ang kaharian ng mga Diyos? Ayon sa balita, atat na atat daw ang demonyo na muling makaharap ang binata para makabawi at makapagtala ng malinis na tagumpay. Ipinatong ng anghel ang baba sa kanyang kamay, may nakakalokong ngiti sa labi, at inusisa ang lalaki. Kung ano ang masasabi niya sa hamong ito. Kumawala ang isang pilyong ngiti kay Zephyr sabay tawa ng mahina. Humigpit ang kuyom ng kamao ng mandirigma. Umalingaw-ngaw sa silid ang lagutok ng kanyang guwantes na gawa sa balat. Iisa lang naman ang malinaw na sagot. Agad tumayo si Zephyr nang may pagkamangha sa mukha. Kung nagmamadali na ang diablo sa impyerno, ibibigay niya ang gusto nito. Umandar na ang ritual ni Mercedes. Pumwesto ang binata sa gitna ng mahikang sirkulo, binalaan na ang destinasyon niya. Ay hindi tiyak. Bibigyan si Zephyr ng sapat na panahon para mag-ipon ng lakas, at may bonus pang handog ang mga Diyos bilang tulong. Sasalubungin agad ang binata ng biyayang ito. Sa sandaling tumapak siya roon. Nakatitig sa ere, tahimik na nagplano si Zephyr, mga impokrita man ang mga Diyos na to, grasyang maituturing ang tiyansang. Lumapit. Gagamitin ko to para durugin hindi lang si Tartaros, kundi pati na rin ang mismong mga Diyos na nagpabaya sa mga tao. Sa sandaling iyon, nailak na ang destinasyon, at nakumpirma na ng mga bituin ang daan. Handa na ang lahat para sa paglipat ng oras at dimensyon. Sa kabila ng matinding tensyon, kalmadong tinitigan ni Mercedes si Zephyr sabay dasal ng swerte, umaasang hindi maboboard ang binata sa gagawin niya. Bumulong siya ng orasyon at biglang,
Nagpakita ang mga makinang na simbolo, sumilaw ng matindi, at umikot ng mabilis. Nilamon ng nakakapasong liwanag ang katawan ni Zephyr hanggang sa maglaho. Nung umpisa, walang iba kundi nakakabinging kadiliman. Maya-maya pa, may mga umalingaw na boses. Pagmulat niya, mga blangkong figura ng lalaki ang sumalubong sa paningin niya. Napapikit-pikit si Zephyr, at nang luminaw ang lahat, tumambad ang mga lalaking nakahubad-baro. Napalutong ng mura yung isa, sobrang kabado na baka patay na ang binata. Matapos yon, dumilim na naman ang paligid. Hanggang sa may naramdaman siyang panay ang yugyog sa kanya, tinatawag siyang bago at walang tigil sa kasisigaw na. Bumangon na. Napamulat ng wala sa oras si Zephyr. Isang buong balde ba naman ng tubig ang sinalpok sa ulo ko, kaya tumakip sa mukha ko ang basang-basang buhok. Luminaw ang kanyang mata. Nakabalik na sa wakas ang ulirat ni Zephyr. Bumungad sa kanya ang isang liblib at masukal na yungib, napapaligiran ng mga figurang may kahina-hinalang marka sa braso. Ang mismong taong nambabasa sa kanya ng malamig na likido ay bakas ang labis na galak ng magkamalay siya, at maingay na ibinida sa mga kasabwat na buhay pa ang kanilang biktima. Isang lalaking tadtad ng pilat at may nakakakilabot na ngisi ang bumaling sa tanyag na mandirigma kasabay ng pagtapon sa natitirang laman ng timba. Pinasadahan niya ng tingin ang paligid, at dahan-dahang nanumbalik ang mga ibinaon niyang nakaraan na tila pelikulang gumuguhit ngayon sa kanyang diwa. Nakilala niya ang mga bultong nakapalibot, mga matang punong-puno ng maitim na balak, kasabay ng mga ngising tila galing sa impyerno. Biglang napako ang kanyang atensyon sa markang nakaukit sa dibdib ng lalaking kaharap niya. Isang krus na nakapaloob sa hugis singsing ang mismong sumpang simbolo. Ngayon ay naging malinaw na ang buong pangyayari. Napahawak siya sa kanyang noo at biglang humalakhak, isang malademonyong tawa na naghasik ng kalituhan sa mga nakapaligid sa kanya. Paanong nangyaring bumalik siya 10 taon sa nakaraan, noong eksaktong 20 taong gulang pa lamang ang kanyang katawan, na natiling nakatitig ng masama ang mga estranghero sa binata. Mahigpit pang ang nakakapit sa isang matalim na piko ang isa sa kanila. Natrap muli si Zephyr sa yugtong isa pa lamang siyang hamak na bilanggo ng kulto. Sa isang madilim na sulok, may figurang umusbong, may bitbit na nagliliwanag na gasera upang magbigay ilaw. Ito na ang mismong tagapagbantay. May halong galit at pagbabanta ang boses nitong inusisa ang komosyon, bago sila walang awang sinigawan na itigil na ang pag-iinarte at bumalik na sa paghuhukay. Nanatiling nakasalampak sa basang lupa ang bida, nang padabog siyang lapitan ng pinuno. Pinaulanan siya nito ng masasamang salita at binalaang tatamasahin ang hirap kapag susubok pa siyang makialam. Taas noong tinitigan ng magiting na general ang hangal na nasa harapan niya habang nagtataka kung anong kalokohan ang ibinubuka ng bibig nito. Ang bandidong akmang aalis na sana ay biglang lumingon para muling sunggaban ang lalaking may gintong buhok, bit-bit. Ang balak na basagin ang kanyang mukha gamit ang sariling kamao. Ngunit masyadong mahalaga ang oras niya para patulan ang mga walang kwentang hampas lupang ito. Agad na naagaw ang kanyang pansin ng isang hagulgol ng isang butot balat na musmos sa kabilang banda. Pautal-utal na nagpaabot ng pasasalamat ang paslit dahil sa pagliligtas nito, bagaman pilit niyang inaalala kung ano ba ang naging papel niya upang maisalba ito. Walang pakialam na nagtaas na lamang ng balikat ang veterano, pumulot ng nakatiwangwang na martilyo, at buong bigat na humakbang papasok sa lagusan, nang wala kahit anong tugon sa paslit na naiwang nagugulumihanan sa sahig. Ramdam niyang kailangan pa ng kanyang sistema na makabawi. Ibang-iba ang bigat ng paghakbang kapag ang suot mo ay basag na sapatos kumpara sa mabibigat at dekalidad na baluting bakal niya noon. Hindi pa siya nakakalayo nang bumalik sa kanyang diwa ang huling paalala ni Mercedes. Isang sumpa na naglalaman ng pabuya ng kalangitan. Biglang sumilay sa kanyang gunita ang figura ng isang serapin, ipinapaalalang mabubuksan lamang ang biyayang ito, sakaling sambitin niya ang orasyon na palayain ang itinatagong kapangyarihan. Gumilid ang bida at nagkubli sa isang dambuhalang tipak ng bato, habang pinapanood ang musmos na kaladkad ng buong hirap ang mabigat na asarol. Palayo sa kuta upang humabol sa kanilang hanay. Nang masigurong walang nakatingin, ibinulong ng binata ng ubod hinaang mga katagang magbubukas ng kanyang tadhana. Mula sa pinagsisilungan niya, sumabog ang isang matinding gintong enerhiya, na parang mabangis na halimaw na dahan-dahang pumulupot at bumalot sa kanyang buong pagkatao. Nang mag-sink in ang napakalaking pagbabago, napaayos ng upo ang nagbabalik na general. Wala ito sa kanyang hinagap, isang nakakalokong ngisi. Ang rumehistro sa mukha ng binata dahil sa sabik na sumubok ng bagong kapangyarihan, nakakapanindig balahibo. Kumikislap ang kanyang paningin, tila isang uhaw na piratang nakatagpo ng inilihim na kayamanan. Eto na, ang regalong tanging sa kanya lamang. Kaya noong bumalik na sa pag-aararo ang dating general, halos malaglag ang panga ng ibang mga tagahukay. Sa ipinamalas nitong lakas na nagpatigil sa kanilang ginagawa, umapaw ang usap-usapan patungkol sa estranghero. Kesyo isa raw talaga itong bihasang manghuhukay. Mas lalo pang
Namangha ang lahat sa bilis ng kanyang mga galaw. Ang mabigat na bakal na hawak nito ay tila matalim na hangin na humahagupit sa bato ng walang patid hanggang sa naging malabo na sa kanilang paningin ang bawat pukpok nito. Sa isang iglap lamang, umapaw ng todo ang kabi-kabilang lalagyan ng mga batong uling, ang mga pusyoserong nagmamasid, nang makontento sa kanilang nasaksihan, ay bumalik na sa kani-kanilang pwesto. Idinalangin pa ng isa na sana'y makasama nila sa hukay ang bida. Nangako naman ang kaibigan nito na sisikapin nilang tapatan ang ganitong level ng bilis at pulido sa paggawa. Subalit ang mismong lalaking abala sa pagdurog ng bato ay may ibang pinagkakaabalahan ng isip, halos hindi niya lubos maisip na sa gitna ng matinding pagdurusa ay dadalawin siya ng ganoong klaseng himala. Hindi maalis sa kanyang utak ang mga gintong alaala noong una niyang binuksan ang lihim na lakas na ito. Pagkasambit niya sa sumpa, pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang bungo sa tindi ng kirot. Napakapit siya sa kanyang sentido. Nang dumaloy ang libu-libong kaalaman sa kanyang utak na parang alon ng dagat. Halos lumuwa ang mata ng lalaki sa labis na pagkabigla. Isang fenomenong kakaiba at pambihirang masaksihan sa buong buhay niya. Ito na ang himlayan ng pinakamapapanganib na abilidad. Ang pagbuo ng sandata gamit ang enerhiya, paglikha ng harang, pag-iwas sa kamatayan, tip of the iceberg pa lang yon. Nalinawan siya sa mga misteryong matagal na niyang hinahanap. Isang peke at mahinang halakhak ang kumawala kay Jeffer. Sa anong dahilan kaya naisipan ng mga madadamot na bathala na paboran ang isang tulad niya, naputol ang malalim niyang pagmumuni-muni ng umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na hiyaw ng mismong lalaking nagmura sa kanilang pangkat kanina. Nakita niyang nakasandal na lang sa pader ng minahan ang isang bilanggo, nawawala sa sarili, habang nakatulala sa kawalan. Nangangalit na sumugod ang bantay patungo sa natulalang alipin, sabay putak na matagal na siyang nagbigay ng hudyat para gumalaw ang lahat. Kahit lampas balikat lang ang taas nito, kumpara kay Jeffer, umapaw ang kayabangan nito, at umaktong mananakit. Sa lalaking may gintong buhok, lalo pat baguhan lang ito. Nanggigil ang kanyang kamao, habang inaayos ang hawak sa latigo. Nang sulyapan ng nagbabalik na general, agad niyang namukhaan ang maingay na nilalang. Ito ang malupit na kapatas ng kuta. Winasiwas niya ang matalim na pamalo, kasabay ng walang pakundangang pag-insulto sa mga hukluban, tinagurian silang mga inutil na hindi madaan sa matinong utos. Ang matapobreng bantay, na biniyayaan ng reaksyon ng isang inahing asong nauulol, ay padarag na ipinitik ang kanyang sandata, kasabay ng palahaw na didisiplinahin daw niya ang baguhan upang matutong rumespeto. Isang nakakabinging tili ng hangin ang umalingaw-ngaw, subalit ni isang hibla nito ay hindi sumugat sa tagahukay. Kusang idinikit ng kanyang palad ang dulo ng pamalo, at hindi man lang umabante o umatras mula sa tinatayuan. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang kapatas, habang nanlalaki ang mata. Tinitigan nito ang biktima niya, hindi makapaniwalang nahuli ng isang hamak na kamay ang mabilis na hagupit ng kanyang latigo. Bago pa siya makabawi sa sindak, ang inosenteng tagahukay ay parang walang nangyaring binitawan ng panali, nagbigay ng sardonikong paggalang, at humingi ng tawad. Tiniyak niya ritong aayusin na niya ang pagmimina, samantalang ang mayabang na pinuno, na tila, estatwang naging bato dahil sa pagkablangko ng isip, ay basta na lamang tinalikuran ni Jeffer, lumayo patungo sa kanyang makina, habang palihim na sinusuri ang kanyang malakas na kamay. Bunsod ng nakatanim niyang memorya sa daan-daang patayan sa hinaharap, nakabisado niya ang mismong direksyon ng atake kahit nakapikit. Ang higit na kamangha-mangha, kahit maliit na hiwa ay hindi rumehistro sa kanyang balat. Agaran niyang, sinalo niya ang hagupit ng walang kahirap-hirap, tanging pambalot sa palad ang nawasak, unang espesyal na kapangyarihan. Ang kakayahang pader na asero ay sadyang nagpapatibay ng baluti, kayang sipsipin ang buong atake na hindi hihigit sa sariling tibay ng individual, at nagkakaloob ng walang patid na lakas. Napangisi si Jeffer ng malamang ni katiting na hingal ay hindi niya ramdam. Kayang-kaya niyang bumunong braso ng ganito maghapon. At magdamag. Bumasag ng katahimikan ang kargadang humampas sa batuhan. Gaano man kalubha ang kalagayan, kapag ginamit sa tamang paraan ang salamangkang ito, sadyang sagip buhay ito. Habang kumakayod, sumagi sa isip ng binata na tanging siyam na pambihirang lakas lang ang nasa kanya. Kapag pinagsama ito sa natatangi niyang alaala mula sa kinabukasan, tiyak na agad siyang makakabangon. Sa kalagitnaan ng pagmuni-muni, walang habas niyang ibinalibag ang mga siksik na sako ng karbon sa harapan ng tagapaglista. Sunod-sunod pa ring isinalansan ni Jeffer ang mabibigat na kargada. Nang lumagpas na ito sa 10, namangha at natameme ang opisyal, habang binibigyan ng papuri ang magilas na binata. Matapos ang nakakamatay na maghapon, pinapila ang mga timawa sa sentro upang pakinggan ang anunsyo ng amo. Ukol sa kani-kanilang pwesto. Nanguna ang pangkat na kinabibilangan ni Jeffer, ang Brigada F. Isang malakas na tili ng kagalakan ang umagaw sa atensyon niya, at doon niya nalamang. Kasama niya pala sa pulutong ang paslit. Pumangalawa naman ang Brigada B. Lihim na pinapatay sa tingin ng mga maton na nanakit sa bata ang mga nagwagi,
pilit inaanalisa kung paano naagaw ang kampeonato. Nasungkit naman ng Brigada Aids ang pangatlong pwesto. Halos magtatalon sa saya ang kanilang mga kasapi, ngunit trahedya ang sumalubong sa brigada inanaiwan sa hulihan, umalingaw-ngaw ang kalunos-lunos na pag-iyak ng mga taga roon habang napapasubsob sa lupa. Ayon sa malupit na batas ng minahan, malinaw na sinabi ng pinuno na ang sahod at rasyon ng mga kulelat ay kakamkamin ng nangungunang tatlong mga pangkat. Pinasadahan ng tingin ni Jeffer ang mga nanlulumong manggagawa na ninakawan ng pinagpawisang yaman ng pikit mata. Pinag-utos ng amo na magbigay-pugay sa dakilang si Arya, at tila mga tutang sumunod ang mga busabos, itinaas ang mga braso sa himpapawid habang umaawit ng papuri sa diyosa, lumuluhod para sa kaligtasan mula sa kanyang banal na sinag. Para kay Jeffer, isa itong kahindik-hindik na kaplastikan, na natili siyang tuwid, at walang kibo, ngunit sa loob-loob niya ay isinusumpa ang diyosang ito, gamit ang pinakamalulutong, at pinakamaruruming pag-alipusta sa buong lupain. Sa kalipunan ng tatlong makapangyarihang diyos, ang diyosa ng liwanag na si Arya, na nakilala bilang perpektong mandirigma na binalot ng kumikinang na asero, ang may pinakamaraming bulag na tagasunod at siya ring pinakaganid na nagpapautang. Dahil sa atake ng mga halimaw, nalubog sa kawalan ang mga sibilyan dito. Bunga nito, ang mga taong iginapos sa utang na halos mamatay sa kakahukay maghapon. Sa kuweba ay nangangarap na lang ng madaliang pahinga. Ang iba na may kagaya ni Jeffer na dating matatapang na manlalakbay, ngunit nang ibalik sila ng simbahan mula sa bingit ng kamatayan, ginawa silang mga asong sunod-sunuran upang tapatan ang malaking halaga ng lunas. Ibig sabihin, ang sinumang nilalang na tinatakan bilang pag-aari ng templo ay pinagkaitan ng kalayaan. Subukan mong tumakas ng walang basbas at agarang puputukin ang iyong puso. Buo ang desisyon ni Jeffer na dapat makawala agad sa patibong ng utang na ito at bawiin ang sariling buhay. Titiyakin niyang hindi na makakaalpas ang demonyong si Tartaros. Ngayon, nagigting ang kanyang mga panga sa tinding puot habang inililibot ang tingin, sinasariwa ang mukha ng halimaw na yon. Sisingilin niya ng dugo ang demonyong yon. Isang pamilyar na yakap mula sa isang marupok na figura, na binugbog ng pighati at nabaliw sa trahedya, ang dumaan sa kanyang alaala. Nakita niya kung paano naglaho ang maamong mukha, na sumisigaw ng saklolo ngunit hindi niya madampian man lang. Hanggang sa mga huling sandali, buong pusong niyakap ang pagkasawi, lumuluha ang mga kumikinang na mata, at nag-iwan ng nakapanlulumong ngiti sa kanyang dugo ang mga labi. Habang patuloy na binubulag ng masaganang pag-iyak si Jeffer, mistulang baliw niyang iwinagayway ang kamay sa kawalan, parang pinupunit at kinukurot ang kanyang dibdib, napakapit na lamang siya upang pigilan ang pagdurog ng kanyang damdamin. Ang nag-iisa niyang Altair. Pangako niyang ililigtas niya ito ngayon. Kusa siyang dinala ng kanyang mga hakbang pabalik sa sentro ng bayan. Sa bukana nito, matikas na nakabantay ang isang kleriko ng templo, balot sa kumikinang na puti at gintong kasuotan. Formal nitong itinuro ang mga daan, papunta sa bilihan ng makakain at sa silid kumpisalan. Dumagsa ang parehong malalaya at alipin sa lugar upang magpakalasing at lumamon ng maiinit na pananim. Bitbit ang pagod ng maghapon, palihim na inusisa ng veteranong mandirigma ang halaga ng mga bilihin. Umaabot sa 80 pirasong pilak ang isang baso ng alak. Nang silipin niya ang isang baratilyo kung saan nagkakagulo ang mga gutom na tao sa karnet inumin, napangisi si Jeffer ang tagal na niyang hindi nakakasaksi ng ganitong klaseng garapalang pagnanakaw sa halaga. Nawala siya sa malalim na pag-iisip nang tawagin siya ng isang maliit at pamilyar na tono. Nagboluntaryo ang musmos na kasama niya kanina na magpainom ng serbesa. Humarap ang binata at pabalang na inusisa kung may mailalabas bang panustos ang bubuwit. Kapiranggot na barya lang ang nakakuyom sa palad nito. May pag-aalinlangang umamin ang bata na galing iyon sa pasahod ngayon, bagamat hindi niya raw kaya ang mamahaling luho, mahigpit nitong idinikit ang pera sa dibdib, sabay sinabing. Iniligtas siya ni Jeffer sa gulpihan kanina, at dahil doon ay namayagpag ang kupunan nila. Nahihiyang tumungo ang paslit at idinugtong na. Sadyang mahihina ang mga kasamahan niya, kaya palagi silang nahuhulog sa huling posisyon. Ito umano ang kauna-unahang pagkakataon na nakahawak siya ng sariling sweldo. Matalim na pinagmasdan ni Jeffer ang paslit, at nang umiwas ito ng tingin, ay nag-ugnay ang lahat ng nangyari sa minahan. Sa totoo lang, kahit isang manggagawa lang ang manghina at maging pabigat, hihila ito pababa sa buong pangkat, at babagsak ang kanilang produksyon, at kapag sinira mo ang diskarte ng mga kalaban, masisiguro ng inyong grupo ang madaliang panalo. Tinalikuran lang siya ng binata habang tamad na ikinumpas ang kamay sa hangin, tiyaka pa ba lang na sinabing hindi naman siya mahilig manginain ng bata. Nagsalita pa ang musmos bagamat na utal ito, ngunit sa utak ni Jeffer, naniniwala siyang baka nagpapaawa ipek lamang ang bata para samantalahin siya, at dumadalangin siyang sana ay layuan na siya nito at huwag nang abalahin. Matikas na nagtungo ang mandirigma sa katabing pupwesto kung saan isang masiglang negosyante ang kumikintab ng baso, maligayang kumakaway sa bawat mapadaang parokyano.
Ngunit dinedma lamang ni Jeffier ang mapagpanggap ng ngiti nito, diretsahang hinanap kung mayroon bang gamot na panlunas dito bagay na nagpagitla sa gulat na negosyante. Kinamot nito ang makinis na anit sa likod ng tela, bago tuluyang nawala. Ang maaliwalas na mukha, kinukutya at hinahamon ang lalaki kung may maibabayad ba itong isang pirasong ginto para sa isang lagok o kaya ay apat para sa buong bote. Lalo pat halata namang isa lamang alipin. Buhay pa naman daw, kaya tiis ganda na lang muna, di ba? Walang sabing nagbagsak ng pera ang bida natin. Isang buo at kalahating ginto doon mismo sa lamesa. Chill na chill si Jeffer habang sinasabing ililista na lang daw muna ang bawas, sabay hingi ng papel na pipirmahan. Gulat naman ang bagets na sunod sa kanya. Tagaktak ang pawis ng bata at nauutal na pinagsabihan ang kanyang tito. Nang masaksihan kung paano walang kagatlabing inaprubahan ng nagtitinda ang utang na. Nilagdaan ni Jeffer, napabulalas na lang ang bata kung baliw na ba ang kaharap. Pero tuloy lang sa pag-inom ng gayuma ang ating bida, habang desperadong sinesermonan. Nang paslit si Jeffer sa malagim na kapalit ng hindi pagbabayad. Tambay lang kaya siya, at siguradong lulubog siya sa patong-patong na tubo na daig pa ang hold-up. Sumandal muna ang lalaking may gintong buhok para tumungga ulit, sabay tingin. Sa paslit at nangakong babayaran niya lahat pati na ang nakakalulang tubo nito. Base sa laro, ang stamina potion ay bentang-benta para maging masigla ka ulit. Pero kapag tinodo mo ang pag-inom, may sikreto itong epekto, biglang tataas ang mana mo. At kabisadong kabisado yan ng batikan nating bida. Ang kaso, kahit makasampung tungga ka pa, hihina at hihina rin ang bisa nito, ngunit nag-iiba ang laro kapag may natatanging kapangyarihan ka, gaya ng natatagong abilidad ni Hermes, kung saan dinodoble nito ang husay ng anumang inumin. Napagtanto ni Jeffer na gutom ang aabutin niya sa pagiging minero. Kahit ibuhos pa niya ang dugot pawis niya sa paghuhukay, wala pa ring asenso. Kumalimbang ang pinakahuling basyo ng ibaba ito ng bida katabi ng kanyang mga natumba. Sulit na sulit talaga ang inumin. Tumaas ang pisikal niyang lakas sa bawat pag-inom. Desperado na siyang makaahon sa hirap sa pamamagitan ng matinding diskarte. Dahil dito, kinausap ng ating bida ang boss ng minahan para i-report ang isang nakakatakot na ungol sa ilalim ng yungib. Halatang, namutla ang boss sa kanyang nalaman. Agad na nag-alok si Jeffier na ipatawag ang mga mamamatay halimaw para mismong siya na ang mag-guide papunta sa pinagmulan ng ingay na yon. Kung tatanungin mo kung bakit niya to ginagawa, isa lang ang rason, may limpak-limpak na pera sa loob ng lungga. Ang mga dambuhala ay nabubuhay mula sa purong enerhiya ng mahika. Likas na brutal ang mga ito at mapanganib para sa sangkatauhan. Pero kahit na nag-iwan ng trauma at pinsala ang mga nilalang na to noong madugong digmaan, naging ginto rin sila para sa lipunan. Ang mga kumikinang na bato na nakukuha sa loob ng kanilang laman, isama mo pa ang mga pangil at kaliskis nila, ay sobrang in-demand sa pagbuo ng matitibay na espada at baluti. Kaya hindi nakakapagtaka na itinuturing na silang naglalakad na bangko ngayon. Bawat pugad na inuupahan ng mga halimaw na to ay katumbas ng buwis-buhay na sitwasyon pero may kapalit na jackpot. Hindi nagtagal, sumipot na ang mga inaasahang bisita sa tanggapan ng boss. Dumating ang tatlo sa mga pinakaastig na tigapaslang ng halimaw, matitibay na lalaking balot ng asero at kapa, astig na pumapasok habang hila-hila ang kanilang mga dambuhalang sandata. Ang mga hitman na to ay dating nakakadena na biniyayaan ng bangisa. Giera, piniling mabuhay para lang pumaslang ng mga beha. Kasabay ng pag-angat ng peligro ay ang paglobo ng sweldo nila, at kapag naisakatuparan nila ang trabaho, asahan na ang bumabahang pabuya. Nakapamulsa namang nagmuni-muni si Jeffer. Nakakapikon nga namang isipin na ang isang malakas na nilalang nakagaya na niya ay naging kargador ng bato. Nang pumunta kasi siya sa paborito niyang pautangan para bumili ng mga gayuma, harapan, at walang awang ibinasura ang apela niya. Nang usisain niya kung sagad na ba siya sa limitasyon, prangkang sinagot ng tauhan na masyadong mahina ang status niya kaya kahit singkong duling ay wala na siyang mahihita. Habang pilit na nag-iisip ang bida natin kung saan kukuha ng pondo, isang taga-simbahan na nakikinig sa usapan ang mabilis na umeksena papalapit sa kanya. Abot nga ang ngiti nito nang sabihing papautangin daw siya kung ibebenta niya ang mismong mga organo sa katawan niya. Kailangan daw kasi ng simbahan ng mga ebidensya para sa kanilang pag-aaral. Ready pa ang lola mo sa mga kontrata na mabusisi namang binasa ng ating bida. Gaganapin ang hiwaan sa susunod na 7 araw. Kung makakabayad siya agad, ligtas ang mga atay niya. Napatingin at napakumpas na lang ng kamay sa ulo ang kahera na tila nagsasabing nabaliw na ang dalawa habang pinagmamasdan sila, walang atubiling pumirma si Jeffer at ipinambili ng pampalakas ang buong halaga. Bit-bit ang mga katerbang inumin, pasaring na sinabi ng nagtitinda na bahala ng mamatay ang may toyo na yon. Sa kabilang banda, napapikit at nag-ala-anghel naman. Ang taga-simbahan habang manghang-mangha, na muntik na ring sabihing siraulo ang binata, pero bumawi ito at idineklarang sobrang barako daw ng bida natin.
Pagbagsak ng pinakadulong basyo sa lapag, halos malaglag ang mata ng babae sa gulat. Ngayon lang kasi siya nakasaksi ng taong lumagok ng ganyan karaming gayuma. Napangiti na lang ang lalaking may gintong buhok dahil sa wakas, umaapaw na ang enerhiya niya at ready to fight na. Maya-maya pa, umalingaw-ngaw ang kalampag ng bakal na kumiskis sa lapag. Pag-angat ng ulo ni Jeffer, isang tirador ng halimaw ang bumungad sa kanya, nagtatanong kung siya raw ba ang guide nila. Napangisi ang bida natin. Sabay tago ng kaba. Tamang-tama talaga ang pasok ng mga bisita nila. Agad nagpakilala ang lalaki bilang pinuno ng grupo. Ang pangalan niya ay Goth, kasama ang mga alipores niyang sina Dale at Marco. Nakipag-shake hands sa kanila ang bida natin at inamin na kahit hindi siya nakakakita sa dilim, bihasa naman siya sa paggamit ng radar ng mahika. Dinugtungan pa niya na sana maging maayos ang lagay ng team nila. Ang kakayahang night vision ay ginagamit para luminaw ang paningin kahit kasing itim ng uling ang paligid, samantalang ginagamit naman ang magic pulse para maramdaman ang paligid gamit ang aura. Sobrang laking tulong ng dalawang to kapag balak mong mag-ninja moves papasok sa lungga ng mga kalaban. Habang isinusuot ang pananggalang sa ulo, inisip ni Goth na butas ang bulsa niya sa pambili ng night vision potion, kaya isinigaw na lang niya na simulan na agad ang trabaho kung ayos na lahat. Nanguna sa pagmartsa sina Goth at Dale. Tulad ng inaasahan, ginawa na namang pulutan ni Dale. Ang minerong bida natin dahil iisang skill lang ang alam nito. Si Marco naman, na nakapasan ang dambuhalang pamalo, nag-astang boss na inutusang magkargador si Jeffer. Dedma lang sa mga patama. Ang bida natin habang walang tigil ang panlalait ni Dale, panay ang tawa na para bang joke ang pagsama ng isang hamak na utusan sa misyon. Pero mabilis namang, sinaway ni Goth ang daldalerong kasama. Hindi man lang natinag si Jeffer sa ginawa nila, hinihintay na lang niyang magkaalaman mamaya. Kabisadong kabisado niya kasi ang buong mapa. Pati na ang plot twist ng kabanatang to. Ang trabahong ito ay ibinigay sa mga tirador ng halimaw, mga 30 araw, makalipas linisin ang nasabing yungib. At alam na alam niya na pagdating ng eksenang yon, siguradong may dalawang mamamaalam na. Isang nakakalokong ngiti ang sumilay kay Goth. Basang-basa na niya kung paano gagamitin ang mga lalaking ito pabor sa kanya. Habang humihangos, humakbang siya sa dulo ng mabatong hagdan patungo sa masukal na kagubatan. Buntong hininga muna bago siya sumandal sa matalim na sibat na nakasukbit sa likod niya. Samantala, walang imik na sumusunod si Jeffer sa ibang hunters. Pagdating sa mismong bunganga ng yungib, may nag-aabang na mga kahina-hinalang taong nababalot ng mahahabang robot hood. Namumukod tangi ang isa sa kanila na nakamaskara at may suot na salamin na nagre-reflect ng liwanag, na nagpakilala bilang miyembro ng support team. Inatasan niya ang bawat isa na ilahad ang kanilang mga braso. Dito, nagsimula siyang magkabit ng isang pambihirang tali sa mismong kamay ng lahat ng kasali sa operasyon. Kahit si Jeffer, na lihim na nagtataka sa sobrang pagiging praning na ito, ay nilagyan din. Itinaas pa ng lalaki ang sarili niyang braso, na napapalamutian ng 4 na eksaktong ganoong magic bracelet. Paliwanag niya, kapag napahamak ang isang hunter, automatikong mawawasak ang pulseras nito, hudyat upang makatawag agad ng backup ang grupo nila mula sa punong himpilan. Habang lumalakad papasok sa dilim ang mga hunter kasama ang lalaking blonde, pasigaw na nagbilin ang taga-suporta na sanay. Huwag dumating ang oras na kailangan niyang humingi ng tulong para sa kanila. Ayon sa kanya, kailangan nilang tumutok at tapusin ang trabaho ng walang sablay. Bilang taga-bitbit at guide, si Jeffer ang kumuha ng unang pwesto para pamunuan ang buong grupo ng mga mandirigma. Walang sinuman ang nagreklamo, at tuloy-tuloy lang ang kanilang walang imik na paglalakbay. Ang tanging maririnig lang ay ang pag-eko ng sarili nilang mga yabag sa gitna ng matinding katahimikan. Sa kailaliman ng bituka ng kuweba. Hindi naglaon, isang patay-sinding liwanag ang bumungad sa kanila sa dulo. Lumilikha ito ng mga nakakakilabot na anino sa paligid. Isang paa. Nang hindi kilalang nilalang ang humakbang palapit, na ang matutulis na kuko ay nag-iiwan ng gasgas sa bato. Dalawang halimaw na nakatayot naglalakad na parang ordinaryong tao ang gumagala sa madilim na pasilyo. Pareho silang armado ng nag-aapoy na sulo at mahahabang espada, habang tanging gulit-gunit na tela lang ang nakatakip sa kanilang mga maselang bahagi. Nakabuka ang bibig ng isa habang nakapako ang tingin sa dingding, matapos may bumagsak na kapiraso ng bato mula doon. Saglit na sinusuri ng dalawang nilalang ang nahulog na bato, na parang mga buwang na aso, kung lumingon sa paligid, at naglalabas ng mga matatalas na pangil. Hindi nila namalayan ang pasikretong paglitaw ng mga hunter sa kanilang likuran, na parang mga multo. Walang atubiling dinaluhong ni Goth ang isang halimaw sabay takip sa bunganga nito. Bago ibaon ng malalim ang sariling espada mismo sa leeg nito. Sa totoo lang, ang talagang layunin ng kanilang recon team ay ang kilalanin ang mga kalaban at kumuha ng mahahalagang detalye patungkol sa pinagtataguan ng mga halimaw. Walang kahirap-hirap ding pinaslang ni Dale ang isa pa sa pamamagitan ng pagbaon ng talim sa bungo nito, bago mayabang nang umitit isinuksok pabalik ang sandata niya. Matapos itong gawin, sinilip niya ang mga malamig na bangkay.
sa lupa. Ayon sa planong binuo nila mula sa mga nakuha nilang detalye, padadalahin ang isang assault team para burahin sa mundo ang natitirang kalaban. Ito na ang nakasanayang patakaran kapag sumasabak sa mga mapapanganib na misyon. Matapos ituro ang tamang ruta, nanguna si Jeffer sa pag-usad sa papasikip na bahagi ng yungib. Dito niya nadiskubrihan ang isang tagong siwang na perpekto nilang tambayan sandali. Akala ng lahat ay mga takas lang sa naunang operasyon ang nakaharap nilang mga halimaw kanina. Ngunit pinabulaanan ito ni Goth dahil ayon sa kanya, may isa pang nakatagong kampo sa malayong dulo nitong lagusan ng minahan. Matatanda ang pinulbos na ito ng Team A at Team B nitong nagdaang linggo lang. Dahil dito, napagtanto ni Dale na gumawa ng sarili nilang lihim na daanan ang mga natirang halimaw para pagtaguan. Alam ng lahat na bihasa dapat ang isang recon team, kaya si Goth, natuwang-tuwa sa sitwasyon, ay biglang nag-sketch ng plano sa alikabok gamit ang sariling kutsilyo bago nilingon sina Dale at Marco. Itinaas ng lalaki ang kanyang visor at may ngiting demonyong naglapag ng ideya na silang tatlo na ang mismong lilipol sa buong lungga. Sa batas nila, oras na makita ng mga scout na kaya nilang manalo, malaya silang umatake kahit walang basbas ng mga boss. Siyempre, laglag ang panga ng mga kasamahan niya sa sobrang gulat. Sino ba naman ang mag-aakalang dito agad mauwi yon? Sa lubong ang kilay na kinausap ni Dale ang commander, sabay giit na bakit hindi na lang sila magmatsyag na lang imbes na isugal ang sariling buhay sa isang kalokohan. Ayon sa kanya, parang nagpapakamatay lang daw sila. Paano kung may nakatagong sandamakmak na hukbo ng mga halimaw sa loob, at tatlo lang silang susugod? Agad umalma si Goth sa narinig niya. Apat tayo, mariin itong sabi, at ang kailangan lang nilang gawin ay bitagin ang isang kobold. Pinagpapawisang itinuro ni Dale si Jeffer, na halos sumigaw na dahil sa paniniwalang nagjo-joke lang ang kanilang leader. Baliw ka ba? Isasabak natin ang tagabitbit na to sa giyera. Inalo agad ni Marco ang balikat ni Dale. Umaasang huhupa ang galit nito. Binalingan niya ang commander at iminungkahing dapat muna nilang mapakinggan ang buong diskarte nito bago umayaw. Samantala, isang ngiting aso ang ibinigay ni Goth habang nakatingin ng diretsyo sa kanyang mga kasama. Matapos iyon, inutusan niya si Jeffer na hukayin ang isang partikular na gamit sa loob ng dala nitong bag. Bilang tugon, tahimik na tumango ang bagger. At sumunod ng walang pag-aalinlangan. Inilatag ng binata sa lapag ang mga sanga na puno ng namumulang mga prutas, at doon ipinaliwanag ng hunter na ito raw ay mga dahon at bunga ng halaman na tinatawag na actinidia. Napa-facepalm na lang si Dale, halos mabaligtad ang sikmura nang makita ang blonde na lalaking walang awang binabayo ang mga berry. Pino sa loob ng kahoy na mangkok. Kapag dinurog mo ito, maglalabas ito ng nakakasulasok na amoy na halos kapareho ng paboritong pabango o halimuyak ng isang inhit na babaeng kobold. Dagdag pa ni Goth, napakatindi ng epekto ng gayumang ito. Kahit na 100 metro pa ang distansya mo, malalanghap ito ng kahit anong halimaw. Hindi nga nagtagal, isang kobold sa dulo ng yungib ang natigilan sa paglalakad at matinding nilanghap ang paligid. Nawari na bura ang buong mundo sa utak nito. Pagkasinghot ng napakatapang na halimuyak na iyon, tila waterfalls na bumagsak ang malapot nitong laway mula sa nakangangang bunganga, sabay. Dila sa sariling bibig na parang isang halimaw na hayok sa laman. Sa kabilang banda, malademonyong nagniniti si Goth habang nagtatakip ng ilong, tsaka masayang iwinagayway sa hangin ang mangkok ng mga nadurog na bunga para tuluyang ikalat ang sangsang. Wala sa sariling kumaripas ng takbo ang nilalang sa pasilyo, nabubulag sa matinding libog at pagnanasa. Pagsapit nito sa tapat nila, isang matinding gulat ang naranasan nito dahil sa halip na bato ang apakan nito, puro maliliit na kahoy at sanga ang sumalubong sa kanyang mga paa. Naging ganoon kabilis lang para sa mga hunter na paikuting parang laruan ang kawawang halimaw. Diretso sa kanilang patibong. Napaiwik na parang nasaktang aso ang kobold, habang tuluyang nahuhulog sa malalim na bangin. Iyon na ang huling hininga niya, dahil nakaparada sa mismong ibaba ang mga ubod tulis na kawayang punong-puno na rin ng mga nagkalawit na bituka ng ibang halimaw. Nagmamalaking lumingon si Goth sa kanyang mga tropa sabay kindat, kampanteng idineklara na magiging perpekto ang lahat ng ito. Sa sobrang ganda ng naging resulta, inulan siya ng papuri mula sa grupo. Bakas ang labis na yabang at tuwa sa pagmumukha ng kanilang leader. Nang usisain ng ilan kung kailan niya pa inilatag ang malupit na bitag na ito, pagmamalaki niya, bunga raw ito ng mahabang karanasan niya sa paghahan. Samantala, walang kibong nanood sa tabi si Jeffer ang nakakatawa kasi doon, siya talaga ang orihinal na nagturo ng taktikang ito kay Goth, noong una niya kasing buhay, pagkatapos ma-promote mula sa pagiging taga-bitbit pataas sa ranggo ng mga hunter, naging kapartido niya si Goth. Noon, desperado siyang makakuha ng pabor at tiwala mula sa mas malalakas na hunter, ngunit palagi siyang binabalewala hanggang sa malapitan niya ang veteranong ito. Nabalik sa kasalukuyan ang lahat ng biglang mag-freeze sa kinatatayuan niya si Goth na may tangan-tangang inumin, bago nanlalaki ang matang inusisa kay Jeffer kung okay lang bang tuluyang pumasok sa malalim na yungib. Bago pa man makaabante at maisakatuparan ng kanilang leader ang sunod niyang move,
kinalabit na siya agad ng kanilang tagabitbit para ibigay ang isang matinding balita. Umamin agad ang lalaking blonde na nag-advance scouting siya doon sa mismong pinamumugaran dapat ng mga halimaw at nadiskubre niyang may nakatago pa palang sikretong lungganang ng mga natitirang cobalt. Halatang nagulat ang hunter at kinwestiyon kung sobrang taas lang ba ng tingin sa sarili ng hamak na minero, ngunit paliwanag nito, bago pa man siya maligaw dito, hawak niya ang impormasyon ng kanyang grupo, kaya naman bihasa na si Jeffer sa pagtukoy ng mga lihim na lagusan. Napahimas sa baba si Goth at napaisip. Kung totoo man ang sinasabi ng bagitong ito, na mailalabas niya kaming apat ng buhay mula rito, baka nga pwede nating pagbigyan ang diskarte niya. Sumingit ang lalaking blonde, at sinabing nakasalalay pa rin naman. Sa desisyon ng commander ang lahat, pero wala namang mawawala kung susubukan. Pagtalikod niya sa binata, pasimpleng ngumisi si Goth. Siguradong. Kikita sila ng tumataginting na salapi sa kuwebang ito. Ayaw na niyang may makihati pa sa biyaya. Napagtanto ng hunter na hindi rin naman pala talaga. Ganun kawalang silbi ang Porter, gaya ng inaakala niya. Bukod pa roon, bihira ang mga actinides, pero napakahusay ng kasama nila at halatang batikang sumabak sa pangangaso ng mga halimaw. Mas lalo pang abot tenga ang ngiti ng hunter, nang namnamin niya ang kapangyarihan ng kanyang posisyon matapos isuko ni Jeffer sa kanya ang pinal na hatol. Bilang pinuno nila, binalak ng lalaking irekomenda ng ayos ang binata upang mas mapabilis ang pag-angat nito bilang isang ganap na hunter. Nang tawagin niya ang blonde na kasamahan, binigyan ito ni Goth ng patalim. Pinasalamatan siya nito sabay hawak ng mahigpit sa armas. Si Goth naman ay pasimpleng kumindat sa binata, inakalang nagpapakitang gilas lang ang baguhan para makuha ang atensyon niya. Wala namang kaso iyon sa kanya. Kung tutuusin, sadyang kahanga-hanga ang dedikasyon nito at alam ng hunter na malaki rin ang ambag niya. Sana nga. Hindi na lang siya pinangunahan ng kaba sa pugad ng mga cobalt. Pagkatarak ng sibat niya mismo sa leeg ng halimaw, buo na ang loob niyang ubusin ang lahat ng gintong. Nakatago sa loob ng kuwebang ito. Marahas na hinugot ni Goth ang patalim mula sa katawan ng cobalt, kasabay ng palahaw, na naubos na niya ang halos lahat ng mga kalaban. Sa kabilang banda, aliw na aliw naman si Marco, habang brutal na pinapadapa ang mga halimaw, gamit ang malaking martilyo niya. Hindi sumagi sa isip niyang magiging ganito. Kagaan at kasaya ang misyon. Nakatitig lang ang boss nila sa isang asul na kristal. Ang tanging problema lang ay masyadong kakarampot ito. Sakto namang sumulpot si Jeffer mula sa isang maliit na siwang matapos inspeksyonin kung may naiwan pang kalaban at kinumpirmang ligtas na ang daanan. Mag-aabot na sana ng susunod na utos si Goth nang mabasag ang katahimikan ng malakas na tawag ni Dale. May nakita kasi siyang kahina-hinala sa bungad ng isa sa mga lagusang hindi pa nila napapasok. Napaluhod pa ang binata para usisaing mabuti ang kakaibang bagay na ito. Isang bunto ng tila maliliit na buto, pero hindi pala. Nang hawakan niya ang nagkalat na buto na parang bahagi ng paa, lalo siyang naguluhan kung anong nilalang ang nagmamay-ari nito, lalo na't malabong nanggaling iyon sa isang ordinaryong hayop. Nang saktong matanto niyang parte ito ng isang cobalt, dalawang nagliliyab na pulang mata ang nanlisik mula sa anino ng kuweba. Kasunod nito'y isang higanteng kamay na may kukong parang mga lanseta ang walang awang umatake mula sa dilim. Halatang kanina pa nag-aantay ang napakalaking halimaw sa siwang na iyon bago biglaang sinakmal ang binata gamit ang mapanganib nitong kuko. Dahil sa matinding panlulumo, ni hindi na nakabanat si Dale habang sadyang winawasak ng halimaw ang lagusan para lang maipilit ilabas ang katawan nito. Punong-puno ng takot na. Tinawag ni Goth ang kasamahan, batid na wala na siyang kapangyarihang mailigtas pa ito. Kaso, tila nagbago ang isip ng halimaw kaya bigla na lang nitong ibinato. Papalayo ang lalaki para makawala ng buo. Tumilapon na parang walang buhay na manyika si Dale paatras. Napahalingaw-ngaw ang kanyang nanggigigil na palahaw nang humampas ang likuran niya sa malamig at mabatong dingding ng kuweba, napatili sa galit si Marco. Biglang uminit ang martilyong hawak niya. At umilaw ng matapang na kulay pula. Agad namang umusbong ang isang misteryosong marka sa puluhan nito. Sumugod pa harap ang hunter, pinapasok sa likuran niya ang mga kasama. Para protektahan sila. Halos manginig ang mukha niya nang mapagtantong maling-mali ang pag-aakala niyang tapos na ang maliligayang araw nila. Anong demonyo ba ang nagkukubli rito? Walang atubiling. Inihayag ng hunter na ang kumikinang na marka sa armas ay isang matibay na sangga na pangtapat kahit sa boss ng orc. Buo ang tiwala niyang hindi makakatagos dito ang umatake. Ngunit, laking gulat ni Marco nang humagupit palabas ang matitinik at mahabang buntot ng halimaw, sabay na pinalipad siya at ang pinagmamalaki niyang depensa. Dahil sa lakas ng impact, sumuka ng dugo ang hunter. Sunod-sunod ang pag-ubo niya. Bakit ganun na lang kadaling nadurog ang shield niya, walang puknat naman sa paghampas. Ang malinaw at asul nitong buntot na animoy latigong brutal na nilulumpo ang lalaki. Nanigas sa matinding sindak si Goth, halos mawalan ng boses kakatikangaw sa binubugbog na kasama.
Nanginginig ang buong kalamnan niya habang sinusubukang isipin kung anong klaseng halimaw ang may hawak ng buntot na iyon. Pagkatapos nitong burahin si Marco sa landas, bumaling naman agad ang demonyo kay Goth. Para bang bumagal ang oras habang nanlulumong tinititigan ng hunter ang papalapit na katapusan niya. Isang bagong tilamsik ng mapulang dugo ang muling nagpinta sa malamig na pader ng kuweba, sinabayan ng isang nakakakilabot at punong-puno ng hinagpis na palahaw. Sa kabilang banda, para sa mga nakastandby sa bibig ng kuweba, inaakala nilang nagiging madali ang lahat. Ngunit nang mapasulyap ang lalaking nakasalamin sa kanyang braso, napalutong ang mura niya dahil sa pagtataka. Ang espesyal na bracelet na ito, matik na mababasag sa mismong pulso niya kapag may kalagim-lagim na sinapit ang mga hunter na sumabak. Tangna, anong nangyari? Paanong 3 piraso agad ang nawasak ng halos sabay-sabay? Lumingon siya na parang nakakita ng multo. Pinaliguan siya ng malamig na pawis sa loob ng maskara niya. Ano na bang nagaganap sa ilalim? Doon sa kuweba, nalulunod na sa mismong dugo nila ang mga mandirigma. Si Goth na nakalaylay na lang ang sirang bracelet at nagkadurog-durog na baluti ay humihikbi na parang sanggol habang idinidiin ang nangangamoy dugong balikat niya. Malagkit sa pawis at sugat, inipon niya ang huling hibla ng kanyang lakas upang matingala kung anong nasa harapan niya. Walang galos ni anumang daplis ng kamatayan, nakaporma na parang isang haligi ang porter nilang si Jeffer, ginagawang panangga ang sariling buhay para isalba ang commander niya. Lingid sa kaalaman ng lahat na gumagamit na siya ng Iron Wall. Pinapalobo nito ang depensa niya ng 2 beses, sinisipsip ang lahat ng atake kung mas mahina ito kumpara sa kakayahan ng gumagamit, sabay ang matinding resistensya. Subalit, pagtaas ng braso ni Jeffier, at nang mapokus ang atensyon niya, sa galos niya sa pulso, nanlumo ang binata dahil tumagos pa rin ang hagupit ng kalaban kahit nakaaktibo na ang pinakamalakas niyang proteksyon. Napabulong ng mura si Jeffer. Wala pa ngang 1 taon ang lumipas simula noon. Inaasahan na niyang hindi magiging biro ang sumagupa sa ganitong level ng halimaw. Gamit ang mistulang espadang buntot, marahang umusad ang demonyo papunta sa nakatimbuang na katawan ni Dale. Walang gatol-gatol na inipit nito sa baywang ang lupaypay na hunter bago itinaas sa ere. Imposible nang matukoy ng grupo kung napatay na ba ito o swerte pang humihinga. Dahil tahimik na ang lahat at wala na siyang bakas ng buhay. Eksakto namang pumasok ang isang higanteng halimaw maskulado ang katawan, punong-puno ng mata ang ulo, at may mga dambuhalang pangil na walang habas na sumugod sa lungga ng mga mangangaso. Nakatitig lang si Jair dito, seryoso at hindi man lang kumukurap. Isa itong ganid na maninila, isang halimaw na magaling magpanggap. Gamit ang kakaibang amoy nito, nagkukunwari itong sanggol ng ibang nilalang, at kapag lumaki na, walang awa nitong lalamunin ang sarili nitong mga pekeng magulang. Agad namang gumaling ang atensyon ni Jair kay Goth. May halong respeto siyang humingi ng permiso na gamitin ang sibat nito bago niya sinalo ang armas sa ere. Hinihingal at natatarantang nag-usisa ang lalaki kung anong trip niyang gawin. Itong laking ito ay pakul na pinaikot ang hawak na sibat. Pagkatapos, umayos siya ng tayo, inunat ang mga kalamnan, at inilapag ang kanyang baril. Sa mismong harapan ng dambuhalang kalaban. Isang ngiting may halong kayabangan at pananabik ang sumilay sa kanya. Nagsisimula palang uminit ang dugo ng blonde na ito. Walang takot siyang kumausap sa halimaw. Habang may binubuong kakaiba at umuusok na marka sa kanyang kamay, bibigyan daw niya ito ng pagkakataong humiling bago mamatay. Makalipas ang 1 segundo, naging hubis bola ito imbes na patuloy na umusok. Lumawak lalo ang ngisi ni Jair, saka inasar ang maninila kung paano nito gustong tapusin ang buhay nito. Ito pala ang special skill number 3, na wala pang nakakadekode kung ano talaga ang kayang gawin. Mula sa balot ng benda na kamay ni Jair, dahan-dahang nabuo ang isang makinang na susi na gawa sa purong pilak. Ito pala yung pambukas sa lagusan ng isang misteryosong kastilyo. Gamit ito, pwedeng mag-imbak o di kaya'y humugot ng kahit anong materyales mula sa silver room oras-oras, at kahit saan mang lupalop, kasalukuyang mahigpit ang hawak niya rito gamit ang kaliwang kamay. Sa isang kurap ng mata, may 2 kagamitan siyang inilabas na nakapatong ngayon sa kanyang kamay. Walang pag-aalinlangan niya itong inihagis sa paanan ng nanlalaking matang si Goth. Ang mga ito ay walang iba kundi isang simpleng piraso ng tela at ang sikat na dragon heart grass. Ito'y isang bihirang damo na mabisang pampakalma ng nerbiyos. Agad namang kinalag ng ating bida ang ilang ikot ng benda sa kanyang braso para itali at idikit ng husto ang hawakan ng sibat. Kasunod nito'y pinalayo niya agad si Goth. Sinigurado niyang selyado at buhol ng matibay ang tela sa paligid ng kanyang kamao at ng sandata para hindi ito tumalsik. Kumuha ng malalim na paghinga si Jair saka ipinuwesto sa unahan ng matalim na dulo ng armas, na parang sinasabing labanan na, paatras na napaatras si Goth, natutuliro, at halos magmakaawang nagtanong sa plano ng kasama. Nang sulyapan niya ang
Nanggagalaiting halimaw na humaharurot papunta sa pwesto nila, napasigaw na lang ang Hunter dahil hindi niya maunawaan ang kabaliwan ni Jair lalo na't hindi naman ito isang sundalo. Matapos mabilisan na itakip ang lumang tela sa umuusang sugat niya, nangigil na lang si Goth. Para sa kanya, mas gugustuhin pa niyang mamatay ng lumalaban kaysa magtago sa likuran ng isang simpleng minero at magmukhang asong bahag ang buntot. Pero bigla na lang siyang nanlamig at napako sa kinatatayuan nang tila gumuho ang paligid, binalot ng kadiliman at pulos-pulang dugo ang buo niyang paningin. Dito na pinakawalan ng maninilaang. Dambuhala nitong bunganga, litaw na litaw ang matatalim na pangil, sabay nagpakawala ng isang nakakakilabot na atungal habang nakaangat ang dalawang paa. Ito ang sumpa ng Fear, isang atake na nagpapabato sa kaaway dahil sa sukdulang sindak. Ayon nga, sapul si Goth sa matinding aura na ito. Nawalan siya ng lakas, bumagsak, at halos kaladkarin ang sarili para lang makalayo. Nangangatog ang buong pagkatao ng Hunter, na animoy hinahanging dahon. Sa gitna ng bagyo, at biglang nag-flashback sa utak niya ang malagim na kwento ng kanilang general noong bata pa siya. Isang payapang nayon ang literal na binura sa mapa. Nilamon ng apoy ang bawat estruktura, habang ang buong komunidad ay naging mga buhay na sulo. Ginamit ng mga tatay at asawa ang kani-kanilang mga simpleng kagamitan sa bukid para lang may ipanlaban, kahit pa wala na silang lusot palabas mula sa nakakapasong impyerno. Binalikan niya ang insidente noon kung saan isang fully grown na halimaw ang sumalakay sa katabing bayan nila, isang pitik lang. Nang naglalakihang buntot nito, ubos agad ang hanay ng mga inosente. Walang awang pinulot ng mga higanteng galamay ang mga bangkay, saka inumpisahang nguyain ang mga paa at kamay na nagpabaha ng malapot na dugo. Wala ni isa sa mga sibilyan ang nakakilos o nakaiwas sa trahedya na patunganga na lang sila habang hinihigop sila ng purong terorismo sa kaibuturan ng kanilang kaluluwa. Maging ang mga naiwan ay halos maging bato na lang, habang pinapaslang ang mga kaanak nila sa harap mismo ng mga mata nila. Walang lumabas na boses, kundi sunod-sunod na tahimik na pagluha, wala nang laban. Kundi ang maghintay sa sariling oras para katayin. Ngayon lang nag-sink in kay Goth ang lahat nakasubsob siya, umiindayog ang paningin, at lumalangoy sa dugong dumanak mula sa dati niyang mga kasamahan. Umaagos man ang walang tigil na luha niya, huli na para mapagtanto ng veteranong Hunter na magkaiba pala ang ilusyon sa utak niya laban sa talagang nangyayari ngayon. Puro trauma ang rumehistro sa paningin niya, at tanging mga wasbak at kalabog lang ang umaalingaunggaw. Makalipas ang ilang saglit, naging malinaw. Ang nakakabilib na galawan ng lalaking nagmimina bilis kidlat at walang prenong inihahampas ang pinahiram na sibat. Nakipagharapan ng personal si Jair sa mismong nakangangang bibig ng ganid na hayop. Buhay ang nakataya pero buong tapang niya itong binabatikos, asintang-asinta na isaksak at sagarin ang armas sa pinakaloob ng lalamunan. Nang mapikon na ang halimaw sa pag-ilag, napagdesisyonan nitong ilabas na ang reserba nitong ultimate move. Umalingaunggaw sa buong kuweba ang isang matinis at nakakapanindig balahibong sigaw na parang puputok ang mga eardrum nila. Para makapwesto, umatras muna ang blonde guy at saka kumuha ng todo-todong buwelo. Sunod-sunod na talon ang ginawa niya para isara agad ang pagitan sa kalaban. Ang magic herbs na kinagat at dinura niya kanina ang literal na nagpanatiling nakafocus sa mentalidad niya, kaya kahit anong pananakot ng Maninila ay hindi tumalab. Higit pa rito, ang lihim na alas niya ay ang special skill. Number 2 ang misteryosong Hermes Secret. Kaya nitong i-multiply ng 500% ang bisa ng kahit anong pambihirang potion. Habang sige-sige ang atake, naisip ni Jair na mula sa siyam niyang tinatagong kakayahan, isa lang sa mga ito ang gumagana para sa direktang labanan at umuubos pa ito ng matinding enerhiya ng mana, kaya ngayon, hindi na muna niya itong ipipilit na gamitin. Sa halip, iwinasiwas niya ang kaliwang braso papaitaas at bumunot ng maliliit na lalagyan ng berdeng katas direkta mula sa kanyang personal na dimensyon. Pinaliguan niya agad ang patalim ng armas ng pinaka-nakamamatay na lason ni King Fade. Naging sariwa tuloy sa memorya niya yung huling usapan nila sa loob ng palasyo, malapit sa nagliliyab na fireplace. Nang usisain niya ang pinuno kung ipapaubaya ba talaga nito sa kanya ang pinakaingatang formula, simpleng nag-cruise lang ng braso si Fade. Pailing-iling na nagsabing hindi na mahalaga ito dahil pare-parehas lang din naman silang lalamunin ng papalapit na katapusan ng mundo. Wala na itong silbi para itago pa. Kumbaga, mabubulok lang din ang lahat, bakit hindi pa nila gamitin ng sabay-sabay, idiniin pa ng hari na layunin nitong ipasa ang nalikha niya sa susunod na bayani. Kung sakali mang ang natimpla niyang lason ay makakapatay kahit ng iisang halimaw, baka makasalba pa sila ng inosenteng kaluluwa. Habang nakafocus, dire-diretsong sumugod ang bida nating lalaki sa kalaban, bitbit ang pinaghalong bagsik ng sandata at nakakamatay na lason. Sa isang iglap, rumehistro sa utak niya ang nakakatakot na mukha ni Fade, kung saan ang kalahati ng pisngi ay tadtad ng malalalim na marka ng labanan, dahilan para maging mas nakakakilabot ang tabingi nitong ngiti. Hinding-hindi raw siya. Saktong-sakto ang timing.
Tinarakan niya ng sibat ang pagitan ng mga tadyang ng dambuhala, dahilan para pumilansik ang nakakadiring berdeng lason. Pagkaikot ng sandata, nanginginig sa gigil si Jeffer, at walang awang binunot ang sibat. Bumuka ang napakalalim na sugat at sumirit ang maitim na dugo na parang bukal. Napaurong ang nak. Mahabang buntot nito sa tindi ng kirot. Mabilis na kasing nananalaytay sa dugo ng halimaw ang nakakamatay na kamandag mula sa mga simpleng damo, na unti-unting tunawin ang mga lamang loob nito. Pira-pirasong impyerno ang dinaranas ng halimaw. Wala talagang awa kung manakit ang kilalang Venomous King. Matibay pa rin ang halimaw, at walang tigil sa paghampas ng buntot nito para gumanti. Kailangan pang palipasin ang 3 minuto bago tuluyang lamunin ng kamandag ang sistema nito. Kaya dapat siguraduhin ni Jeffer na buhay pa siya hanggang doon. Walang habas niyang tinaga ang dambuhala, minsan. Bitbit ay espada, at minsan ay isang napakatulis na sibat, ngunit biglang pumalya ang diskarte ng binata nang biglang lumihis ang halimaw at iwinasiwas ang pambihira nitong buntot. Dahil sa bilis at lakas ng tama, humagis ang binata sa pader nang hindi nabibitawan ang sandata. Pumorma ang halimaw sa 4 na binti nito sa kabilang panig ng kuweba, nakatalikod sa kanya. Napasigaw na lang si Jeffer sa sobrang hapdi matapos siyang bumagsak sa magaspang na pader, halos madurog ang gulugod niya. Nahilo siya ng matindi, ngunit nang luminaw ang paningin niya, bigla siyang nanginig sa sindak. Malawak ang bungangang umatake ang dambuhala para lulunin siya ng buhay. Ngunit hinding-hindi magpapatalo ang lalaki ng walang laban. Sabay ngiting aso, hinagis niya ang isang buong botelya ng kamandag diretso sa lalamunan ng dambuhala. Agad gumulong si Jeffer palayo. Ang halimaw, na nabigla sa atake, ay tuluyang sumubsob ang mukha sa pader hanggang sa manguya at madurog nito ang mga bato. Mula sa malayo, pinagmasdan ito ni Jeffer. Umaatras ang kalaban, sumusuka ng napakaraming dugo mula sa bibig. Umalingaw ang ungol nito dahil sa hapding. Tila tumutunaw sa mga laman nito, lawit ang dila at naghahabol ng hininga. Sadyang malupit ang laso ni Fade. Tahimik na binilang ng lalaki ang segundo hanggang sa bumagsak ang kalaban. 2 minuto pa. Teka, 1 minuto na lang pala. Para hindi abutan, nagtago siya sa makitid na siwang ng kuweba. Mulat si Jeffer sa katotohanang ubos na ang puwersa niya kaya malabong takasan ang higanteng ito. Ang tanging diskarte ay magpakatatag sa loob ng 1 minuto. Para hintaying malagutan ito ng hininga, o itodo na ang natitirang lakas para sa huling tira. Walang tigil sa paglukso ang mandirigma upang ilagan ang nagwawalang buntot ng naghihingalong dambuhala. Sa isang kisap mata, mahigpit na hinablot ni Jeffer gamit ang kanyang 2 kamay ang dulo ng buntot nito. Kaya naman, mabilis na naihagis sa himpapawid ang binata ng nagdudugong kalaban na patuloy na nagpupumiglas ang malaking buntot. Habang nakabitin sa ere, halos isumpa na ni Jeffer ang lahat habang nagmamakaawa sa mga Diyos. Konting kapit na lang talaga. Nandito na ang perpektong tiyempo kaya bumitaw na siya. Pababang bumulusok si Jeffer habang buong puwersang itinaas ang sibat niya, nakatutok sa ibaba ang patalim nito. Sakto ang kanyang posisyon at pag-ikot sa mismong ibabaw ng bungo ng kalaban. Sa pagkakataong ito, ibabaon niya ng malalim ang sandata sa gitna ng ulo. Wala nang pigil-pigil. Habang bumubulusok pa ibaba, umalingaunggaw ang nakakabinging sigaw ng binata bago tuluyang itarak ang makamandag niyang sandata. Diretso sa isa sa napakaraming mata ng dambuhala. Damang-dama ng mandirigma ang pagbaon ng kaniyang sandata sa malambot na laman na animoy humihiwa lamang ng mantikilya. Batid ni Jeffer na kailangan niyang lalong higpitan ang pagkapit. Habang umuungal at nagwawala, buong lakas na inihahampas ng halimaw ang higanteng ulo nito para iwaksi. Ang itinuturing nitong peste na nagdudulot ng matinding hapdi. Sa tindi ng pag-atungal nito, muntik nang mahulog si Jeffer at nabitawan niya ang kaniyang sibat. Humampas iyon sa isang nakausling bato at tuluyang nabali, pero nanatiling nakabaon ang talim sa mata ng halimaw. Nasalo ng binata ang naputol na dulo at mahigpit itong kinapitan. Mabilis siyang humanap ng tiyempo para ibaon ito sa isa pa nitong mata, kasabay ng sumpa na malagutan na ito ng hininga. Sunod niyang hinugot ay isang patalim na bigay pa sa kaniya ni Goth. Mabilis niya itong inilabas sa baybulong na may inihanda pa siyang sorpresa para sa halimaw. Walang alinlangang inasinta ito ng lalaki. Saktong tumusok ang patalim sa ikatlong mata nito. Sumabog ito at nagtalsikan ng malapot at madilim na dugo. Umalingaw-ngaw ang nakakabinging atungal ng halimaw sa sobrang hapdi. Ang buong katawan nito'y nangisay sa tindi ng sakit. Gumuho ang mga bato sa paligid at kisame sa walang habas nitong pagwawala na naging dahilan para halos matabunan na ang mismong labasan ng yungib. Nakakapit pa rin ng mahigpit si Jeffer gamit ang mga kamay habang buong dahas siyang iwinawasiwas ng dambuhala. Dumiin ang mga kuko ng binata. Sa magaspang nitong balat, ibinigay niya ang buong lakas para huwag mahulog, ngunit siningil din siya ng pagod. Nadulas siya mula sa ulo ng halimaw dahilan para bumitin ang kaniyang katawan at naiwang nakasabit na lang sa puluhan ng espadang nakatusok sa mata ng dambuhala.
Dahil sa bigat niya ay mas lalong nagdiin ang talim pababa, na sumira sa mismong loob ng mata nito. Nang makabuelo, paitaas, mabilis na humugot ng isa pang patalim si Jeffer, at walang awang tinarakan ang dambuhala. Pag-atras niya ng 10 taon sa nakaraan, nawala ang lahat ng natatanging kakayahan na sana'y nagpapanalo. Sa kaniya laban sa halimaw na ito, inalisan siya ng pambihirang lakas at mahika. Dahil doon, labis-labis ang ginawa niyang paghahanda. Naisip niya ang epekto ng potion para sa paghilom, at ang tagong hiwaga kapag ininom mo ito ng maramihan. Sa katunayan, lunukin mo man ang 12 bote nito, wala itong silbi. Ang tanging kailangan mo ay ang pambihirang kakayahang tinatawag na sikreto ni Hermes. Ibinuwis ni Jeffer ang lahat para lang makamit ang mahikang dudurog sa bungo ng halimaw, itinaas. Nang mandirigma ang kamao niya sa mismong ulunan ng kalaban, at biglang umilaw ang buo niyang katawan ng nakakapasong asul na enerhiya. Matagumpay niyang napalabas ang pamamaraang magic power control. Nang lumapat ang kamao niya sa sibat, sumabog ang nakakamatay na boltahe ng kuryente mula sa kanyang salamangka. Isang nakakikilabot na atake, kalakip ang nakakabulag na kidlat at mapangwasak na puwersa, ang direktang humagupit sa bunbunan ng halimaw. Bumaon ito pababa sa buong katawan, na nandurog, hanggang sa pinakamatigas na sahig ng yungib. Ilang saglit pa, si Goth na napaluhod na lang sa lupa, ay biglang humalakhak na parang baliw dala ng labis na tensyon. Na nariwa sa isip niya kung paano, taglay ang matinding pagsisisi, sinubukan pa niya itong ipagtanggol dati maipasok lang sa pangkat ng mga hunter. Inisip ko talaga na puro hangin lang ang taong ito. Inaalala niya kung paano siya nagyabang sa mga boss niya para lang magpa-impress, feeling niya kasi siya na ang pinakamalakas, at sana pala, hindi na siya natakot doon sa pugad ng mga halimaw. Saan ba siya nagkamali ng malala? Yung bida natin. Kahit solohin pa niya ang laban, siguradong aangat ang pangalan niya sa mga sikat na mandirigma. Kaya lang, sa sitwasyon ngayon, nakatali pa rin si Jeffer sa trabahong paghuhukay, at bawal siyang sumugod sa mga delikadong lugar ng walang basbas, kaya para makapasok siya, kailangan niya si Goth bilang tulay niya. Sa kabilang banda, ang pambato nating walang kahit anong sugat pagkatapos makipagbakbakan, ay seryosong humakbang papalapit sa kasama niya. Oras na para magkaroon sila ng isang masinsinang usapan. Medyo malayo sa kanila, sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa gubat, may maririnig na mga boses na nag-aagaw buhay. May grupo ng kalalakihan na nakasalampak sa alikabok. Wala nang hininga yung isa matapos mabasag ang bungo nito. Yung isa pa ay puro sugat sa tindi ng parusa, pero nagawa pa nitong igalaw ang katawan, isang naglalakihang, at bultong halimaw na mamamatay tao, na may bitbit na mabigat at matinik na sandata, ang umabante palapit. Sinubukan pang tumakas ng kawawang biktima, habang humahagulgol na inosente siya sa mga akusasyon. Todo paliwanag na nagkamali lang daw sila ng dinampot. Kaso, walang pakialam ang higanteng tagapagpatupad ng utos. Ngumiti lang ito ng nakakapanindig balahibo, sabay buwelo sa hawak nitong panghampas. Pinapaikot ang bakal, sabay banat na pareho lang daw silang nagsimula sa banal na lugar dati. Sa likod ng berdugo, may mga nakaitim na figura na kalmadong umaabante, hawak ang mga patalim na handang pumatay anumang oras. Humahagulgol na binanggit ng lalaki ang pangalan ni Saki, at halos lumuhod na para lang kumbinsihin itong nagsasabi siya ng totoo. Basang-basa na ng luha ang mukha nito habang patuloy na nagmamakaawa, todo tanggi na sumanib siya sa kampo ng kasamaan. Kaso, yung lalaking nasa likuran ng matipunong berdugo, na may markang banal sa mismong mukha, ay ngumiti na parang nasisiraan ng bait. Kitang-kita ang uhaw sa karahasan sa mga mata nito nang isigaw na tuluyan na ang biktima. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang higanteng tauhan. Halatang gustong-gusto niya ang ginagawa niyang pagpaparusa. May malapad na ngiti sa mukha, ibinayo niya ng buong lakas ang matinik na bakal sakto sa bungunang awaing nilalang. Tapos na ang maliligayang araw ng mga tinaguriang traidor ng pananampalataya. Nakahambalang ang mga walang buhay na katawan sa may kakahuyan, tinatago ng mga anino ng puno ang sinapit ng kanilang kaawa-awang sinapit. Kasunod nito ay may matinding twist nagsimulang mangisay ang isa sa mga nakabulagta. Bumukas ang panga nito, at isang nakakasulasok na kulisap ang pilit na lumalabas. Kumakawala mula sa mismong loob ng biktima. Ilang saglit lang ay tuluyan ng nakalaya ang halimaw. Isang malaking insekto na maraming paa ang tumambad, bitbit ang isang kulay dugong marka sa mismong tuktok ng ulo nito. Bago pa makatakas ang nakakadiring nilalang, mabilis itong hiniwa ng lalaking nakakapa gamit ang napakatalim na sandata. Nagkadurog-durog ang insekto. Kasabay nito, ang armasadong lalaki ay pinaikot ang hawak na patalim. Bigla itong binalot ng nag-aapoy na liwanag. Mukha itong sinapian ng demonyo nang tikman nito ang sariling sandata sabay sigaw ng, "Eto na ang hinihintay kong halimaw." Patunay lang iyon na alagad ng dilim ang itinumba nila. Sa kabilang banda, sa isang mayamang silid, may isang napakagandang ilaw na pinalamutian ng 1,000 bombilya. Kumikinang ito ng matamaan ng liwanag ang mga salamin nito.
Sa kabilang dulo ng mamahaling lamesa, isang lalaking nag-uumapaw sa kapangyarihan ang bumasag sa katahimikan para kausapin si Sahak, na nakayuko at nagpapakumbaba. Inusisa siya nito kung kasali ba iyon sa nabanggit na listahan ng 7, at bakit parang palpak ang naging operasyon nila. Ang usapan daw kasi ay huhulihin lang ang mga peste. Kaso ang ending, 7 katao ang tinapos nila ng walang awang laban. Sa mismong harapan ng boss nila, may nakapatong na bote na may lamang kemikal, kung saan nakababad ang mga hiniwang parte ng insekto. Pinagalitan nito ang tauhan dahil nagwawala na ang mga sibilyan. Nagkakaroon na ng riot at pinagsisiklab na nila ang mga kabahayan. Samantala, si Sahak na hindi pa rin tumatayo, ay buong galang na tumugon kay Pinunong Inquisitor Matias. Nang tanggalin ng matinding opisyal ang takip sa ulo nito, bumulaga ang napakakinang na buhok, kasama ang pamilyar na simbulong nakaukit. Sa mga mababang uri, ikinatwiran niyang batid na siguro ng lider ang estilo ng operasyon. Malaki ang sansang nalason na ng mga erehe ang isip ng ilan nilang kasama. Biglang nag-iba ang aura ng mga mata nitong. Nanlilisik ng ipaalala nito na 30 araw na lang bago ang gaganaping matinding pag-atake. Kung hindi daw nito malilinis ang mga taksil na nagkukublisa. Sulok ng sagradong gusali. Ang sariling ulo nito ang ipapalit bilang kabayaran, walang kibo ang opisyal. Tila naghahanap ng solusyon habang mariing nakatitig sa pira-pirasong halimaw sa loob ng baso. Nang basagin nito ang katahimikan. Sumumpa itong buburahin niya sa mapa ang nasabing grupo. Kaso may catch. Nagdemand ang nag-uutos ng pruweba ng kanyang tagumpay. At dahil isa siyang tapat na aso ng samahan, imposibleng pumalpak si Sahak sa misyong ito, mas lalo itong nagpakumbaba, at palihim na ngumiti ng malademonyo, at sinigurong susunod siya sa bawat letrang sinabi sa kanya. Sa ibang eksena naman, doon sa tanggapan ng mga naghahanap ng trabaho, isang staff na formal ang suot ang humarap sa kanila, sabay. Abot ng mga dokumentong dapat kumpletuhin ng leader ng scouting team. Bilang patakaran, obligado muna itong tapusin ang ibinigay na papeles. Bilang proseso ng pagtanggap sa bagong kasama. Requirement na isulat ang mga detalye at layunin nila. Walang paligoy-ligoy na sinabi ng veterano na ang bago niyang bitbit ay si Jeffir, na pumasok daw bilang baguhang tagahukay ilang araw pa lang ang nakalipas. Umayon ang babae sa narinig at sinabihang maupo muna sila. Pagkatapos ng ilang minutong proseso, nag-smile ng malapad ang empleyada at nilinaw ang patakaran na kapag kinuha ng isang leader ang sinuman mula sa labas ng unit nila, rekta na itong kasapi ng kanyang team. Tapos, nagbabala ito na kapag nagkalat ang baguhan at nadamay ang record ng buong samahan, babagsak din ang grado na ibibigay ng management sa kanya. Kaya masisira ang imahe niya sa opisina. Nang kumpirmahin ng staff kung deal ba siya sa kasunduang ito. Halos umabot sa tenga ang ngiti ng mandirigma, sabay agree agad. Aba, oo naman, payag na payag. Tumingin siya sa gilid para sulyapan ang kasama. Kapag nagpakitang gilas ang lalaking ito sa mga misyon, madali lang niyang nanakawin ng mga kredito nito para sa sarili niya. Sa totoo lang, utak buwaya talaga tong si Goth na puro lang ambisyon ang inaatupag. Halos tumalon siya sa tuwa. Kasi kahit anong mangyari, pumitik man ang tadhana, sigurado siyang sa kanya mapupunta ang korona. Hindi niya lubos maisip na uulanin siya ng ganitong grasya. Isipin mo, kahapon lang nung nandoon sila sa pugad ng kalaban. Halos lumuwa ang mata niya sa proposal ng misteryosong lalaking dumurog sa mga naglalakihang halimaw. Nablangko siya noon, habang inuusisa ang kalmadong mukha ng kasamahan na walang paki habang inoobserbahan. Ang napatay na nilalang. Sure ka ba dyan? Papalabasin nating wala lang nangyari. At iaako ko ang credit sa mga pinaslang mong ito? Natulala ng ilang sandali ang lalaki. Binabasa kung nananaginip lang ba siya. Bago niya inusisa kung balak bang angkinin nito ang mga natirang gamit ng kaaway. Walang gatol-gatol na sinabi ng bida natin na kukunin lang niya ang mismong naglalakihang kaaway at mga labi ng mga biktima. Ngumiti siya ng palihim sa veterano at binigyan ito ng ideya na palabasing karaniwang mga kalaban lang ang nilinis nila roon. Isang malaking batas kasi sa kanila na sinumang hamak na utusan ng simbahan ay hindi pwedeng mag-uwi ng mga makapangyarihang bato o kahit anong lot galing sa laban. Sa madaling salita, bawat mapupulot ng mga nasa mababang antas ay kakamkamin ng pamunuan ng walang tanong-tanong. Ganyan kalupit ang nakasanayan nilang rules. At hindi na yata iyon magbabago. Kaya ang tanging diskarte na lang ng isang. Sa mundo ng mga hunter, barya lang at kaunting porsyento sa nakuhang yaman ang naiuwi ng mga alipin. Ito ang dahilan kaya si Jeffer ay kampanteng hinimas ang dambuhalang katawan ng halimaw. Sigurado raw siyang limpak-limpak ang kikitain niya rito sa black market. Samantala, si Goth na panay pa rin ang kapa. Sa dumudugong sugat niya ay muntik nang sumigaw sa pagkadismaya. Sira ba ang ulo nito? Alam namang may mga bantay na tagahakot sa labas ng kuweba, na handang kumpiskahin ang lahat ng pinaghirapan nila. Nakangisi lang na sumagot si Jeffer. Batid daw niya ang batas ng guild, ngunit wala siyang pakialam.
Dahan-dahan niyang idinikit ang kaliwang kamay kung saan nakaukit ang isang misteryosong susi sa kaliskis ng halimaw. Isang nakakabulag na asul. At puting liwanag ang pumitik. Umandar ang sumpa ng susi, at mistulang buhawi nitong sinipsip ang dambuhalang katawan papasok sa kanyang sikretong dimensyon. Sa isang kisap mata, ang halimaw na kanina lang ay nasa harapan nila ay tila naging alikabok na kinain ng hangin. Walang naiwang bakas. Halos lumuwa ang mga mata ni Goth sa nasaksihan. Alam niyang sobrang liit lang ng mga normal na imbakan ng mahika. Pero ang tagpong iyon, imposible. Paano nagkasya ang isang bundok na laman sa maliit na espasyo ng walang tumatagas na kahit anong likido? Nabiyak ang nakakabinging katahimikan nang kalmadong banggitin ni Jeffir ang pangalan ng kapitan. Kasabay ng pagpawi ng mahika sa kanyang kamao, matalim niyang tinitigan ang nakadupang si Goth. Tinanong niya ito ng diretsahan, nangangarap ba itong umangat ang posisyon? Lumipas ang oras, at ngayon ay nasa labas na sila ng opisina ng management. Nakayuko si Goth, mariing pinipisil ang sentido, at nilalamon ng sariling ambisyon. May 3 pugad pa ng mga halimaw silang tatapusin. Ang perang makukuha mula rito ay sapat na para sa kanila. Pero ang tunay na ginto rito ay ang mga nakatagong yaman. Kapag nasimot nila ng tahimik ang mga pugad na ito, bago magtapos ang buwan, siguradong aangat na ang ranggo niya sa pamunuan. Kahit pasabihing, mahihinang uri lang ng mga nilalang ang naroon. Bilang isang scout team, sanay na sila sa bakbakan. Ang masaklap nga lang, 3 taon nang nabuburo sa mababang pwesto si Goth. Kaya laking tuwa niya nang maisip na ang pagpasok ng isang halimaw, na tulad ni Jeffir sa kanyang tropa, ay ang susi sa kanyang pag-asenso. Sila na ang kokontrol sa mga operasyon, at hakot sarado nila ang lahat ng kayamanan nang walang umaagaw. Sa liit ng kanilang puwersa, mas mabilis ang galawan at pamamaslang. Kapag nangyari yon, aalingaw ang pangalan ni Goth bilang isang mahusay na pinuno. Hinimas niya ang kanyang panga, mahigpit na pinagdaop ang mga palad, habang gigil na pinapangarap ang posisyon. Sa lakas na dala ni Jeffir, abot kamay na ang tagumpay. Diskarte at pagiging palihim na lang ang kulang. Sa kabilang banda, si Jeffir ay seryosong nakasandal sa pader. May sarili rin itong pinaplano. Kapag naibenta niya ang bangkay ng palihim, tiyak na mabubura lahat ng bayarin niya. At yun nga mismo ang balak niyang gawin, dahil atat na siyang layasan ang isumpang lugar na to. Ngunit may pumipigil sa kanya. Hindi siya pwedeng umalis. Sariwa pa sa utak niya na bago matapos ang buwan, magkakaroon ng malaking misyon ang mga banal na kabalyero. Upang maghukay ng isang artifact na babago sa buong mundo. Desidido siyang sumiksik sa puwersang yon, para maagaw ang premyo, at piliting ibahin ang takbo ng tadhana. Maya-maya pa, kinumpirma na ng opisyal ang papeles niya. Opisyal na siyang miyembro ng mga hunter. Kasabay ng pag-abot ng kanyang plaka, inutusan silang dumiretso sa imbakan para kunin ang mga libreng armas. Agad namang sumunod ang dalawa at binagtas ang direksyon patungo sa armory. Habang naglalakad sa mataong eskinita, tahimik lang nilang tinatahak ang kalsada. Naalala tuloy ni Jeffir na sa nakaraan niyang buhay, hindi siya nakasama sa malaking misyon. Dahil isa lamang siyang hamak na hunter. Pero ngayon, batid niyang humihingi ang templo ng 20 dagdag na tao mula sa kanilang guild para sumabak. At para makasama sa listahan, may niluluto na siyang estrateya. Ang kaso nga lang, pinag-iisipan pa niya ang tamang tiyempo para gumalaw. Natigil ang kanyang pagmumuni-muni nang ituro ni Goth ang pila sa labas ng imbakan. Doon daw muna si Jeffir, dahil kailangan ng kapitan na dumiretso sa klinika. Kailangan nitong ibalita ang malubhang kondisyon ni Dale at Marco. Sasabihin pa sana ni Goth na dumiskarte na lang siya ng ekstrang sandata, pero napako ang atensyon ng dalawa. Nang mamataan ang paparating na puwersa ng simbahan. Halos manginig sa takot si Goth, kaya agad niyang kinuwelyuhan si Jeffir, at puwersahang inilubog ang ulo nito pababa, upang magbigay-pugay. Kasabay ng malalakas na yabag na bumasag sa daan, parang binuhusan ng malamig na tubig ang paligid at naglaho ang ingay. Isang hanay ng mga higanteng nakabalot sa itim na kapa, ang nagmarcha sa kanilang harapan. Nakakatakot ang porma ng isa ritong kalahating hubad na maskulado, bitbit ang isang dambuhalang pamalo, kusa at takot na gumilid ang mga tao upang magbigay daan. At sa pinakaunahan, nangunguna si Sahak. Tila nagbabanta ang ihip ng hangin sa kanyang marangyang roba. Dire-diretso lang itong naglakad lampas sa nakayukong si Jeffir, subalit walang ano-ano, bumilog ang mga mata ng dambuhalang alagad. Walang makapagsabi kung bakit bigla itong nakaramdam ng pagkasabi. Tuloy-tuloy na lumampas ang kinatatakutang grupo, at palihim na umangat ang mukha ng dalawa. Isang mahaba at mabigat na buntong hininga. Ang pinakawala ni Goth. Pabulong niyang binalaan si Jeffir na ang mga nagdaan ay kabilang sa malupit na heresy inquisition. Bagamat teknikal na alipin. Sila ng mismong inquisitor. Ang antas nila ay pangmaharlika sa lipunan. Palibhasa ay may basbas ng simbahan na. Lipulin ng mga makasalanan, may lisensya silang pumatay ng kung sino-sino ng walang paglilitis. Balibalita pa nga na may mga inosenteng kinatay ng buhay.
Dahil lamang nadikitan nila ang balikat ng mga opisyal. At ang pinakabaliw sa kanilang lahat ay walang iba kundi si Sahak, ang Mad Dog. Kaya lang daw sumali ang halimaw na iyon sa puwersa ay para masunod ang hilig niya sa pagpaslang kapag ikaw ang natipuhan niyan. Asahan mong bukas makalawa ay hiwalay na ang ulo mo sa katawan. Dahil dito, kinabisado ni Jeffer ang banta sa kanyang isipan. Pero laking gulat nila nang biglang promeno sa paglakad ang buong hanay ng Inquisition. At si Sahak, kahit nakatalikod, ay biglang may isinigaw. Nautos. Paglipas ng isang saglit, lumingon ang kinatatakutang baliw na aso, at nanlilisik ang matang tumitig sa pwesto ni na Jeffer. Halos manigas sa takot si Goth habang naliligo sa malamig na pawis, ramdam ang mabilis na pagkabog ng kanyang dibdib. Nadinig kaya ng halimaw ang mga pinagsasabi niya? Dahil na yon, dahan-dahang naglakad pabalik sa kanila si Sahak.